Isang mapagpalang araw sa ating mga kabangers at kayanggaw. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan nung ako ay nasa baryo pa ng San Dimas. Parte ito ng isang probinsya sa Mindanao na hindi ko na lamang din babanggitin. Ang karanasan na ito ay tungkol sa isang sakit na inakala naming totoong sakit na dinaranas ng mga tao. Pero ang hindi namin alam, meron pa palang ibang dahilan sa likod ng sakit na yon. Dito nagsimula ang kalbaryo at kilabot ng lahat. Inakala ko noon na baka mamatay na lang ako noon. Pero mabuti na lang, isang liwanag ang natanaw naming lahat. Isang pag-asa na siyang nakatulong sa amin para malaman namin na ang lahat pala na yon ay kagagawa ng isang aswang. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Nestor. Samahan niyo kong lakbayin ang aking kwento. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ay maaari mo bang pindutin ang bell icon upang madali kang ma-notify sa aming mga upload? Kung sakali namang nagustuhan mo ang kwento ngayong araw, makipagtalakayan sa ating comment section sa ating mga kapwa kabangers at mga kayanggaw. Kung bago ka naman sa aming channel, pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang kwentong dapat abangan. Ang inyong munting suporta ay malaki na ang may tutulong sa channel para makapagpatuloy sa paghatid ng mga kwento. Maraming salamat po. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Talaga lang ah. Anong akala mo? Mamamatay ako kapag nawala ka sa buhay ko? Manigas ka! Bakit ka ba nagkakaganyan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na matagal na kaming tapos ni Jelina? Ano bang mahirap intindihin dun? Matagal lang tapos, bakit palagi kanyang hinahanap? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin yung panlalandi niya sa'yo? Ha? Ano panlalandi? Hindi nga kami nakikita ng taong yun eh. Hindi ko nga alam na nandito na siya ulit sa San Dimas. Pambihira ka naman oh. Mas pinaniniwalaan mo pa yung ibang tao kaysa sa akin eh. Kasi nagsasabi sila ng totoo. At ako hindi. Masisisi mo ba ako kung pagdudahan kita? Dati ka na rin nakikipagkita sa kanya nang hindi ko alam? Oo, nagkita kami dati. At may nakakita sa amin. Pero maling kwento ang nakarating sa'yo. Ang problema kasi sa'yo, mas nakikinig ka sa kwento ng iba kaysa sa kwento ko eh. Nakita kami ni Jelina dati. Hindi dahil sa gusto ko. Nagkataon lang yun. Wala nang naganap na usapan nang magkita kami. Pero nag-usap pa rin kayo noon. Oo, nag-usap kami kasi magkasama kami sa pilahan ng tricycle eh. Alam nga namang umalis ako roon di napunta ako sa likuran. Kung talagang ayaw mo makausap si Jelina, di sana mas pinili mong pumila sa likod, di ba? Natatai na ako noon, Evelina. Natatai na ako. Gusto ko nang makauwi noon, nagtataasa na nga yung balahibo ko eh. Sobrang haba ng pila nung oras na yun. Kung pipila ako sa likod, baka umigit na ako sa pila. Mangamoy na ako doon. Natatai ka na? Pero nagawa mo pa rin siya kausapin? Anong gusto mong gawin ko? Maging bastos ako sa kanya. Hindi ko siya pansinin kahit na wala naman siya kasalanan sa akin. Walang kasalanan? Oo, wala naman eh. Naghiwalay lang kami dahil sa tatay niya. Pero walang problema sa aming dalawa. Kaya wala akong dahilan para isumpa siya at hindi siya kausapin. Di sinasabi mo ngayon na dahil wala namang ibang dahilan ng paghiwalay ninyo at dahil walang problema sa inyong dalawa dahil ang tatay niya ang dahilan, ibig bang sabihin, mahal niyo pa rin ng isa't isa? Ano? Sasasabi mo? Nung naghiwalay kami, pareho na namin ginusto yun. At kung ano man ang tinapos namin, tapos na yun. Wala na kaming nararamdaman sa isa't isa. Kasi kung meron, bakit nandito ako sa'yo ngayon? Bihira ka naman oh. O naman Evelina, ang tagal na nun. 7 taon na tayong magnobyo't magnobya. 15 anyos pa lang kami nun. Ngayon, nasa tamang edad na kami para maisip na nakaraan na lang talaga yun. Tayo, 7 taon na tayo. Pero hanggang ngayon, siya pa rin pinoproblema mo. Pero hindi pa rin natin makakailan na naglihim ka sa akin. Kasi alam ko nga magagalit ka kapag nalaman mo eh. Kasi hindi mo maintindihan. Ang tingin mo sa akin, tanga? Kasi mas nakikinig ka sa iba kaysa sa akin na mas kilala mo. Ang sabihin mo, mahilig ka talaga sa babaeng may Lina sa dulo ng pangalan. Ano? Jelina,
Evelina, ano pa susunod? Si Aling Bolina? O yung lola ni Marco na si Lola Julina? Ang halala ng iniisip mo? Pambihira ka naman oh. Kahit anong paliwanag ko sa'yo, wala kang pinakikinggan eh. Kasi ang mahalaga lang sa'yo, tumama yung hinala mo kahit hindi naman talaga totoo. Napaka-irrasyonal mo nang mag-isip, Evelina. Hindi na ikaw yan ah. Masyado ka nang nagpapalamon sa sinasabi ng iba. Total, mas pinaniniwalaan mo naman sila. Sana sila na lang ang sinyota mo. Nakakapagod na ah. Tapusin na lang natin to. Wala na tong patutunguhan eh. Kung di mo ako magagawang pagkatiwalaan. Taga, tapusin na natin to. Bakit? Akala mo manghihinayang ako sa 7 taon? Hindi ako manghihinayang doon. Kasi sa 7 taon na yon, wala naman ako napala sa relasyon na to eh. Puro sakit ng ulo. Hindi mo man lang ako nagawang pakasalan eh. Wala kang balak kasi naghihintay ka pa ng bagong babae na may Lina rin ang pangalan. Huwag mo na akong kausapin kahit na kailan ah. Magmula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Evelina! Sinubukan ko siyang sundan at pigilan, Kabanong, pero sinampal niya lang ako ng malakas. Napamura na lang ako at napasigaw. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Kahit wala naman akong ginagawang masama, palagi na lang niya akong pinaghihinalaan. Nagsimula siyang maging gano'n nung niloko ng tatay niya ang nanay niya. Akala niya lahat ng lalaki kagaya ng ama niya. Kung meron nga lang akong pagkakataon na makaharap ang tatay niya, babasagin ko ang mukha niya dahil nadadamay ako sa katarantaduhan niya. Napaupo na lang ako sa malaking bato habang nakatingin ako sa agos ng ilog. Ang ilog na yun ay saksi sa kung paano nagsimula ang relasyon namin ni Evelina. At ito rin ang naging saksi sa pagtatapos kung anuman ang meron sa amin. Napalingon ako sa may kawayanan na makarinig ako ng lagabog doon. Nakita ko na lang ang 2 kong kaibigan na nakasubsob na sa lupa. Nawalan sila ng balanse habang nakikichismi sa nangyayari sa amin ni Evelina. Hindi namin intensyon na makinig ha. Pupuntahan ka lang sa ana namin dito kaso nag-uusap pala kayong dalawa. Kung ano man ang mga narinig namin, sa amin lang yun. Tapos na kami ni Evelina. Ha? Tapos na kayo? Ba't gulat na gulat kayo? Akala ko ba nakikinig kayo kanina? Pero pre, 7 taon na kayo. Ganun na lang yun. Habang tumatagal, palala na ng palala ang sistema eh. Hindi na niya ako pinaniniwalaan. Hindi na niya ako pinakikinggan. Ano pang point na ipagpatuloy namin kung hindi naman gumagana ang tiwala sa relasyon namin? Tiwala ang pundasyon ng relasyon eh. Pero wala na kaming ganun. Pero pre, di kaya dahil sa panluloko ng tatay niya kaya ganun lang yung pagdududa niya sa'yo? Kasi meron na siyang trauma eh. Alam ko naman yun pre. Tinutulungan ko pa nga siyang maintindihan na hindi naman kami pareho ng tatay niya. Pero walang nangyayari pre. Paulit-ulit. Pagdududa, paghihinala, at kung ano-ano pa. Mas naniniwala pa siya sa mga chismosi. Talaga bang wala na kayong nararamdaman ni Jelina sa isa't isa? Pambihira ka naman oh. Anong klaseng tanong yan? Lahat ng may Lina sa dulo ng pangalan, pagdududahan niya. Tingin niyo normal ba yun? Sa inis ko, naglakad na lang ako paalis, Kabanong. Hindi ko na sila nilingon pa. Pumunta na lang ako sa barangay. Kahit na wala naman talagang akong pasok nung araw na yon bilang sekretarya ni Kapitana, pumunta ako roon para lang magpalamig. Para naman kahit papaano, mabago ang mood ko. Pagtingin ko roon, ay agad akong umakyat sa rooftop. Tambayan sa taas ng mga nagyoyosi na tanod. At dahil hindi naman ako nagyoyosi, kape na lang ang tinira ko. Nag-away na naman ba kayo ng nobya mo ano? Ikaw pala, Kapitana. Mahirap talagang ibalik ang tiwala ng mga babae, Nestor. Pero di ba parang andaya naman para sa part ko nun? Wala naman akong ginagawang masama para mawalan siya ng tiwala eh. Kaya bakit ko kailangang ibalik yun kung wala namang nawala? Kahit hindi ikaw ang naging dahilan ng pagiging ganon niya. Magiging ganon din siya dahil nakakakita siya na makakaparehong gawain sa'yo at sa ama niya. Kahit na inosente ka, dahil sa ama niya, ganon ka na rin. Anong gagawin ko para paniwalaan niya ako? Lahat namang ginagawa ko para lang magtiwala siya sa akin. Hayaan mo na lang munang kumalma ang kalooban niya.
Sa tingin ko, kung talagang kayo ang nakatadhana para sa isa't isa, pagtatagpuin kayo ulit. May isip niya rin na mabuti kang lalaki at hindi ka kagaya ng tatay niya. Mabuti pa po kayo, Kapitana, naintindihan niyo ako. Pero, mas may malaki tayong problema kaysa dyan, Nestor. Dumadami na ang nagkakasakit dito sa lugar natin. Pare-pareho ang sintomas. Nagkakaroon ng pantal, nilalagnat at suka ng suka. Hindi naman natin sila madala sa ospital kasi sobrang layo at wala naman tayong sasakyan na matino. Kung bakit ba kasi hindi tayo binigyan ng munisipyo ng sasakyan para meron naman tayong service dito? E ano palang gagawin natin? Nakakahawang sakit na dinaranas ng mga residente. Kaya ang ginawa ko, kinontak ko ang kakilala ko sa Maynila. Yung kaibigan ko ron, merong kilalang doktor na nagsasagawa ng mga voluntary medication sa mga ganitong isolated na lugar. Nakapagpadala na ako ng mensahe. Kaya sana aprubahan tayo. Kailangan kasi talaga natin ng medic dito sa atin. Mas mainam kung meron ng doktor para mas mabantayan ang mga kalugar natin. Kapitana, sa palagay nyo, malubaba yung kumakalat na sakit dito sa atin? Nestor naman, hindi naman ako doktor eh. Pero nung nakaraan, nasabi nyo sa akin na parang meron kayong ibang hinala. Oo, meron nga. Ang iniisip ko kasi, baka hindi lang pangkaraniwang pamamantal at lagnat ang meron ng mga may sakit. Baka mamaya, mas malala pa. Kaya nga naalarma na ako. Kaya nga kailangan natin ang titingin sa kanila. Sana talaga maaprubahan yung request natin, no? Kawawa naman yung mga taga rito eh. Lalong-lalo na yung mga nasa laylayan talaga. Kapitana, may itatanong nga pala ako sa inyo. Kung paano ka pagkakatiwalaan ng kasintahan mo? Hindi po. Hindi to tungkol doon. Ibang bagay po. O sige, ano ba yon? Nung naglilinis kasi ako kahapon ng opisina ninyo, kahapon ko lang din po napansin yung nakasabit sa harapan ng pinto. Ano po yun? Bakit parang amoy bawang? Ngumiti siya ng pilit, tumingin sa malayo at naglabas ng sigarilyo. Matapos siyang humitit ay saka lang siya nagsalita. Pangontra sa mga masasamang elemento yon, partikular sa mga aswang. Aswang? May aswang dito sa San Dimas? May sinabi ba kung may aswang dito? Yung nakita mo ay parte ng paniniwala ng pamilyang kinalakihan ko, Nestor. Kaya kahit sa Maynila pa ako tumira, maglalagay ako niyan dahil yan ang habilin sa aming magkakapatid ng nanay namin. Yun po pala. Pasensya na po, Kapitana ha. Lutang po kasi ako eh. Masyado ka lang nalulunod sa pag-ibig. Pero sa inyong sariling opinyon, totoo po kaya yung mga aswang na yan? Kahit na yan ang paniniwala ng karamihan sa angkan namin, ang paniniwala ko pa rin ang sinusunod ko. Maniniwala lang ako kapag nakita ko mismo sa harapan ko. Sa madaling salita, para sa akin, hindi totoo ang mga aswang. Ginagawa ko lang yung pagsasabit na yan dahil ayaw kong magalit ang nanay ko. Makamultuhin ako. Natawa na lang siya sa sinabi niya. Ganon din naman ako. Kahit na papaano'y gumaan na rin ang pakiramdam ko. Kapag kausap ko kasi si Kapitana, parang kumakausap lang ako ng tropa. Magaan siya kausap. Parang lahat naiintindihan niya. Hindi siya gaya ng ibang kapitana na masungit at mataas ang tingin sa sarili. Tinapik na niya ako sa balikat at ang maubos na ang sigarilyo niya, nagpaalam na rin siya sa akin. Ako naman kaabanong ay umuwi na lang din sa bahay. Mag-isa na lang ako roon. Yung mga kapatid ko kasi nasa Maynila na. Mula nang makapagtapos sila ng pag-aaral, doon na sila nagtrabaho. Ang nanay at tatay naman namin ay nasa ibang bansa. Ako na lang ang naiwan sa San Dimas. Dahil kahit papaano, gumagana pa ang bentahan ng mga pananim namin doon. Pre! Nestor! Oh, ano bang kailangan nyo? Sigaw ka ng sigaw. Eto, inumin mo to 3 times a day. Galing yan kay Mang Teano. Gamot na gawa niya. Pampalakas daw ng resistensya yan. Inumin mo rin para hindi ka mahawa sa mga sakit na kumakalat ngayon dito sa atin. Epektibo yan, pre. Tingnan mo, buong pamilya namin. Hindi man lang nahawa.
Kahit nakatabing bahay namin, puro may sakit. O sige. Magkano ba to? 100 lang yan. Binayaran ko na yan kaya sa akin ka magbayad ngayon. Siguradong hindi to peke ah. Parang hindi mo naman kilala si Mang Tiano. Marami nang ginawang gamot yun na nakatulong talaga sa mga taga San Dimas, di ba? Naninigurado lang ako. Kalusugan ang usapan dito eh. Pero grabe yung mga sakit dito sa atin, no? Nung nakaraan, 2 lang yung nilagnat. Ngayon, umabot na sa 10. Buti na lang talaga, hindi na sila pinapalabas nila kapitana. Kasi baka makahawa na sila at dumami pa yung kaso. Pero nakakaawa rin sila, no? Kasi pinagdidirian sila ng mga tao eh. Sana talaga may dumating na tulong mula sa munisipyo natin. Huwag kayong mag-alala. Nakausap ko na si Kapitana. Ang sabi niya, nagpadala siya ng request sa isang doktor sa Maynila. Ipagdasal na lang natin na pumayag yun na magpunta rito. Ay, siya nga pala. May gagawin ka ba ngayong gabi? Wala naman. Magsisibak lang ako para pag dumating yung malakas na ulan may magamit na ako. Bakit? Ano bang gagawin nyo? Yayayain ka lang sana namin mag-inom. Di ba, wala namang magbabawal na sa'yo kasi break na kayo ng syota mo. Natahimik ako sa sinabi ni Martin. Nanibago ko sa magiging setup ng buhay ko. Kung noon kasi kailangan ko pang magpaalam kay Evelina, pero ngayon ay iba na. Dahil nga naghiwalay na kami, malaya ko nang magagawa ang mga gusto ko. Pero sa kabilang banda, nakakamiss din ang pakiramdam na merong taong naghihintay na makauwi ka kapag galing ka sa labas. Para ka naman tanga, Martin. Alam mo nang kabibreak lang pinaalala mo pa. Tingnan mo, nalungkot tuloy yung kaibigan natin. Ay, sorry. Nakakalimutan ko. Sorry pre ha. Hindi, ayos lang naman. O sige na, sasama ako sa inyo. Siguraduhin yung manlilibre kayo kasi wala akong pera ngayon. Sa susunod na linggo pa ang ani ko sa bukid at sa katapusan naman ng sahod ko sa barangay. Inakbayan na ako ng 2 matapos kong isarado ang bahay ko. Ay agad na rin naman kaming nagpunta sa isang bakuran na kung saan doon nagsama-sama ang lahat ng lasinggero sa lugar namin. Kahit na isolated ang lugar namin, talagang may nakalaan na lugar para sa mga taong mahilig sa alak. Alingaging, 3 bote nga ng beer. At saka, sisig na rin na pampulutan. Tsaka konting bilis naman sana. Salamat! Pumesto na kami sa dulong bahagi ng beer house. Habang naghihintay na dumating ang alak namin, biglang namatay ang tugtog ng may isang babae na pumasok sa bakuran. Napasigaw ang may-ari ng beer house dahil ang babaeng yon ay si Ate Belen. Isa sa mga taong may sakit na nakakahawa. Hindi siya pinalabas ng bahay pero sinuway niya yon. Nanghihingi siya ng alak pero hindi siya pinagbibigyan. Maya-maya pa, umubo na ito ng umubo. Naubuhan niya ang mga taong malapit sa kanya. Kaya naman karamihan sa mga nagiinuman ay dumistansya na rin. Pero huli na, nakapagkalat na si Ate Belen ng virus. Ang masaya sanang inuman namin ay hindi na rin natuloy kasi umalis na kami ron kaagad. Mas mahalaga sa amin ang kalusugan kaysa sa alak. Siraulo talaga yung si Ate Belen, no? Kahit na anong mangyari, no? Sinasabing bawal siyang lumabas para walang mahawa lumabas pa talaga. Ano bang aasahan mo? Numero 1 sakit sa ulo ni Kapitana yan. Lasinggera kasi yan kaya parang mamamatay siya kapag hindi nadaluyan ng alak yung lalamunan niya Ang problema ngayon, baka maraming mahawa sa kanya. Pinagbubughan niya ng ubo kanina yung mga lasing Parang sinadya niya pa yata yun. Nandadamay siya sa pagiging miserable ng buhay niya Mabuti na lang, nakainom na tayo ng gamot na binigay ni Mang Tiano. Kaya ikaw, Nestor inumin mo lang palagi yun Lalakas ang resistensya mo. Nagkibit balikat na lang ako kabanong. Umuwi na lang ako sa bahay ko. Kinabukasan, pagsilip ko sa bakuran ko, nakita ko roon ang mga gamit na nakalagay sa harap. Mga gamit na binigay ko kay Evelina sa tuwing nagdiriwang kami ng anibersaryo namin. Pambihira naman Bakit kailangan pang isuoli itong mga ito? Nakaramdam ako ng pagkahiya
Dahil sa tinginan ng mga tao nang makita nilang dinadampot ko ang mga gamit na nilagay ni Evelina sa bakuran ko. Napapailing na lang ako noon. Binilisan ko na lang ang pagdadampot dahil sa para na akong lalamunin ng hiya. Sa inis ko, lumabas kaagad ako ng bahay at pinuntahan ko si Evelina sa bahay nila. Sakto naman nang dumating ako roon. Nakita ko siyang naglalaba. Napatigil siya nang mapansin akong naroroon. Tinigil niya ang kanyang ginagawa. Lumapit siya sa akin na nakataas ang kilay. O bakit? Anong kailangan mo? Hindi mo naman kailangang isoli yung mga bagay na ibinigay ko na eh. Bakit mo naman ginawa yon? Kasi basura na lang yun para sa akin. Pampasikip lang ng kwarto ko. Wala namang halaga sa akin yun eh. Huwag kang makipaglukuhan sa sarili mo. Kung talagang wala nang halaga sa iyo yon, dapat ikaw na lang mismo nagtapon. Dinala mo pa sa akin kasi alam mong hindi ko kayang itapon yon. Para kapag nagbagong isip mo, pwede mong kunin ulit. Wow! Ang kapka mo. Assuming ka ba? Ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Humanap ka ng ibang babae yung walang topak. Walang ganun. Lahat kayo merong topak sa ulo. Iba-iba nga lang ang level. Ay naku, diyan ka na nga. Ibigay mo na lang yan kay Jelina. Hindi ko na lang siya sinagot pa kabanong. Hinayaan ko na lang siyang magbunganga. Habang ako naman ay naglalakad na lang din papalayo. Dumaan na lang ako sa barangay. Hapon pa naman ang duty ko pero tinawag ako ni Kapitana. Nakangiti siya sa akin. Mukhang masaya. Parang may magandang balita. Nestor, halika. Mabuti na lang at napadaan ka. Pupuntahan pa lang sana kita sa bahay mo eh. Bakit to? Mamaya pa naman ang duty ko eh. May papagawa po ba kayo? Aprobado ng request natin. Bukas pupunta na siya rito sa atin. Kagabi siya bumiyahe. Kaya bukas makakarating na siya rito. Talaga po? Naku, magandang balita nga yan. Bukas, ikaw ang susundo sa kanya ha. Isama mo ang dalawa mong kaibigan kasi mukhang marami siyang dala. Sige po, sasabihan ko ho sila. Nung sandaling yon, masaya ako para sa baryo namin. Dahil sa wakas, magkakaroon na rin ng doktor na titingin sa sakit ng mga tao. Magkakaroon na rin ng kasagutan ng lahat ng tanong ng mga residente kung anong sakit nga ba ang tumama sa kanila. Kinabukasan, sabik na sabik kaming umalis noon dahil kami ang susundo kay Doc Gonzales, ang doktor na nagmula pa sa Maynila. Pagsapit ng hapon, bumiyahe na rin kami papuntang pier. Pero naghintay pa kami ng halos 2 oras. Napaaga kasi ang pagpunta namin. Mga bandang 8:00 na, nakita na namin si Doc Gonzales. May mga dala-dala siyang malalaking maleta. Meron ding mga kahon. Mabuti na lang ay may dala ring sasakyan si Biento. Nahiram namin sa tatay niya ang sasakyan nilang kakarag-karag na. Magandang gabi po. Kayo po ba si Dr. Gonzales? Oo, ako nga. Kayo ba yung sinabi ni Kapitana na susundo sa akin? Opo, kami po. Ako nga po pala ang sekretarya ni Kapitana. Itong dalawa ko naman pong kasama mga kaibigan ko. Magandang gabi po sa inyo. Mukhang pagod na pagod po kayo sa biyahe, ano? Ay nako, sinabi mo pa. Nakakapagod din palang umupo ng mahabang oras. Pero mas nakakapagod naman po kung nakatayo. Kung sa bagay, may punto ka naman. Tulungan na po namin kayo. Ilalagay na po natin yan sa sasakyan. May dala rin ba kayong sasakyan? Sasakyan po ng tatay ni Biento. Nahiram lang po namin. Kaso, sorry na kagad kasi kakarag-karag yan ha. Wala lang talaga kaming magamit na sasakyan kaya nagtiyaga kami rito, Dok. Ano ba kayo? Ayos lang naman sa akin. Wala namang problema. Nakakaya nga kasi talaga na sinundo niyo pa ako. Dapat lang naman po nasunduin kayo kasi malaki po may tutulong niyo talaga sa kalugar namin. Ngumiti na lang siya ng malapad sa amin. Isa-isa na namin kinuha ang mga dala niya at isinampa sa loob. Malaki naman ang jeep na dala ni Biento kaya sumakto ang lahat ng yon. Nang magsimula na kami bumiyahe, hindi na rin nagpaawat ang doktor sa kakadaldal. Sa isip-isip namin, baka ganun lang talaga ang katauhan niya. Nasabi sa akin ni Kapitana na seryoso na ang lagay ng mga may sakit sa inyo.
Nang malaman ko ang kwento niya, hindi talaga ako nagdalawang isip. Hindi naman kasi bago sa akin itong mga pagtulong na ginagawa ko. Binata pa lang ako, nagpupunta na talaga ako sa mga baryo-baryo para maghatid ng mga gamot at magsagawa ng libreng check-up. At syempre, manggagamot na rin. Matanong lang ho, bakit po kayo pumayag kagad? Di ho ba, alos wala naman kayong sahurin dito sa pagiging volunteer po ninyo? Siguro, yung pagmamahal ko na lang din talaga sa trabaho ko. Kasi, pakiramdam ko, kapag hindi ko nagamit ang propesyon ko sa pagtulong sa kapwa, parang kulang ang pagkatao ko. Yung pinaghirapan ko para maging doktor, pakiramdam ko, mawawala ng saysay kung hindi ako tutulong. Nakakatuwa naman po palang kagaya ninyo. Sino-sino ba ang magtutulungan? Kundi tayo-tayong mahihirap lang naman, hindi ba? Pero kayo lang po ba talaga mag-isa? Ibig ko pong sabihin di po ba karaniwan sa mga volunteer team ang pumupunta? Nauna akong pumunta rito kasi yung mga dapat nakasama ko may mga kanya-kanya pa silang ginagawa. Mga abala. Ako naman natapos ko na ang lahat. Wala naman akong ibang pasyente sa Maynila. Kaya naisip ko, mauna na ako para matingnan ko na kaagad ang mga may sakit. Para kapag nalaman ko kung anong sakit nila, masasabi ko kaagad sa mga kasamaan ko para makapagdala sila ng mga angkop na gamot. Sa bagay, emergency din po kasi ito kaya kailangan na talaga ng susuri sa mga residente namin. Palala na rin po kasi ng palala Dumadami na pong nahahawa. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan ng solusyon ang problema nyo rito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang paggaling nila sa sakit. Hindi ako makapaniwala na walang gagaling sa kanila. Sa mga sinabi ng matandang doktor, kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Para sa akin, hulog talaga siya ng langit. Nang makarating na kami sa Barrio San Dimas, sinalubong kaagad kami ni Kapitana. Anong oras na nun, pero pinaghandaan talaga nila ang pagdating ng doktor. Nagkaroon ng salo-salo sa barangay bilang pagtanggap kay Dr. Gonzales. Kararating niya pa lang, marami na kaagad ang natuwa sa kanya. Kahit kasi may edad na, hindi may kakaila na may itsura ito. Kamukha ito ni Albert Martinez. Medyo maputi lang ito ng bagya at matangkad. Makikita rin ang kagandahan ng hubog ng katawan nito kahit na 50 na. Kaya naman, yung matatandang babae sa amin at ilang nanay palaging nagpapapansin sa kanya. Sa unang araw pa lang ng kanyang pagsusuri sa may mga sakit, marami na kagad ang nabuhayan ng loob. Grabe no? 2 araw pa lang narito si Doc Gonzales. Ang dami na niyang nagawa. Wala pang 1 linggo, mapapagaling na niya mga tao dito. Pero nakita niyo ba kanina yung reaksyon ni Mang Tejano? Kanina nung malaman niyang may doktor na rito, parang iritado siya Malamang, ang manggagamot na tradisyonal at doktor madalas talagang nakakabanggaan yan. Itong si Mang Tejano kasi, medyo hinahaluan niya raw kasi ng ritual at mga espiritual na panggagamot ang ginagawa niya. Siyempre si Doc, lahat yun ang ginagawa niya, nakabase lang din naman sa science. Tingin mo, magkakaroon sila ng problema? Wag naman sana. Mas maganda nga ito na nagtutulungan na lang sila. Alam mo yun, mas maganda kung dalawa silang kikilos dito, di ba? Buti sana kung magkasundo nga sila. Sa ugali ni Mang Tejano ba naman? Alam niyo naman na hindi magpapatalo ang matandang yun. Ay nako, kesa ma-stress tayo sa kanya, ituon na lang natin yung atensyon natin kay Doc Gonzales. Siya itong mas makakatulong sa atin. Siya ang mas makakapagbigay sa atin ng kaalaman kung anong meron sa sakit ng mga kalugar natin. Tama. Hayaan na muna natin si Mang Tejano. Magiging kalmado rin utak nun. Matapos ang usapan namin sa bakuran, nagtungo na muna ako sa barangay. Nag-asikaso kami ng iba pang pasyente na for follow-up na lang. Karamihan sa kanila ay malapit na rin gumaling. At ayon kay Doc Gonzales, hindi na rin nakakahawa kapag pagaling na. Evelina, mabuti naman at nandito ka. Kanina pa kita hinahanap. Bakit nyo naman ako hinahanap, Doc? May gagamutin ba kayo sa akin? Napatigil ako sa pagtingin sa mga listahan nang marinig ko ang boses ni Evelina sa barangay. Nakita kong magkausap sila ni Doc Gonzales at sa hindi malamang dahilan
Nakaramdam ako ng inis. Kahit na alam ko namang wala na akong karapatang magalit pa dahil hindi naman kami magkasintahan na. Hindi ko pa rin talaga maiwasan. Pakiramdam ko, sisigaw na ako nung mga sandaling yon. Mabuti na lang ay napansin ako ni Kapitana. Ilang araw ko na silang napapansin na ganyan eh. Mas mabilis pa silang naging close kaysa sa inyong dalawa ni Doc Gonzales. Pero ganun talaga, wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang na may mga pagkakataon talaga na wala ka nang mababago sa mga naging desisyon ninyo. Paano niyo naman nalaman ang nararamdaman ko? Halata sa mga mata mo, Nestor. Halata. Huwag mong ipakita yan kay Evelina para matuwa pa siya kasi nasasaktan ka. Alam mo naman ng mga babae, kapag gumanti, sagad. Hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan niya akong gantihan eh? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kasi yon ang paniniwala niya. Mabuti na rin at naghiwalay na kayo. Kasi kung hindi, baka mas malala pa ang maging problema ninyo. Kagaya nga ng sinasabi ko palagi, kung para kayo talaga sa isa't isa, kayo pa rin kahit na anong mangyari. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi niya. Tama naman kasi ang sinabi ni Kapitana Kabanong. Hindi ko lang talaga maamin sa sarili ko dahil meron pa akong nararamdaman para kay Evelina. Mga bandang 9:00 ng gabi, natapos na rin ang mga ginagawa ko sa barangay. Nagpaalam na ako kina Kapitana at Doc Gonzales. Maga ako nakatulog noon dahil sa pagod at pagkabagot. Pero mga bandang 12:00 ng gabi, nagising na lang ako bigla. Napasama kasi ang panaginip ko. Ayon kasi sa panaginip ko, may nangyayaring masama sa baryo ng San Dimas. Sa vision ko, meron akong nakitang mga halimaw. Na nung una, hindi ko malaman kung anong nilalang yon. Pero kalaunan, napagtanto ko kung ano yon. Aswang. Hindi ako po pwedeng magkamali. Parehong-parehong itsura ng halimaw sa panaginip ko sa mga nakikita ko sa palabas. Kaya kinabukasan, pagpasok ko sa barangay, agad kong ikinwento kay Kapitana ang panaginip ko. Alam kong siya lang ang makakaintindi sa akin. Kahit kasi hindi siya lehitimong naniniwala, alam kong meron din naman siyang nalalaman dahil sa angkan na kanyang pinanggalingan. Alam mo, ang panaginip minsan kabaliktaran yan. Minsan nililito lang tayo niyan. Minsan parang binibigyan lang tayo ng ideya para mag-isip ng kung ano-ano. Pero sa realidad, wala talagang kahulugan yon. Di ba minsan, yung mga ganoong panaginip, meron parang pahiwatig talaga. Mga simbolismo ang mga halimaw. Aswang pa nga eh. Alam mo, naiintindihan kita kasi madalas din akong bangungutin noon. Pero huwag mong istresin ang sarili mo dyan. Ituon mo kung ano ang nasa realidad. Mamaya, sasama ka kay Doc Gonzales. May mangilan-ngilan pang may sakit sa dulo. Kaya kayo ang magsusuri sa kanila. Siyempre, aalalayan mo si Doc. Alam mo naman ang mga tao sa dulo, mga agresibo kapag ayaw nila ang gagawin sa kanila. Tumungo na lang ako bigla ng pagsang-ayon. Dahil wala naman ako nakuwang sagot na talaga namang may koneksyon sa gusto kong malaman, nagpaalam na lang ako sa kanya. Habang naglalakad, nakasalubong ko naman si Mang Tejano. Nakasimangot siya habang naglalakad. Pero napatigil nang makita niya ako. Salubong ang kilay. Ikaw yung alalay-alalay ng doktor na yun, hindi ba? Ikaw nga! Hindi naman po sa alalay. Tumutulong lang po ako mag-assist. Wala kasi siyang ibang kasama na nurse eh. Ginagawa ko lang naman po ang utos ni Kapitana. Dahil sa doktor na yan, nawalan na ako ng customer. Nawalan na ng saysay ang mga gamot na ginagawa ko. Wala na rin nagpapagamot sa akin. Kahit mahilot, wala. Wisit. Bakit ba kasi kayo umasa pa sa taga Maynila nandito naman ako? Pasensya na po kayo, Mang Tejano. Pero malala na po kasi ang sakit ng mga kalugar natin itong mga nakarang araw eh. Kaya kinakailangan po talaga ng eksperto sa panggagamot. Ay, sinasabi mo bang hindi ako eksperto? Kaya hindi nyo na ako kailangan? Hindi naman po sa ganun. Eksperto pa din po kayo. Pero iba po kasi yung pamamaraan nyo eh. Sa estado ng mga kalugar natin, ang mas kailangan pong paraan yung nakabase na sa siyensya, sa masusing pag-aaral, sa obserbasyon,
na talagang nakalinya sa mga... Ang sabihin mo na lang kasi, mababa ang tingin nyo sa akin kasi hindi ako doktor. Hindi naman po sa ganun. Nung wala si Doc Gonzales, malaki rin po ang naitulong ninyo. Kung hindi dahil sa gamot na iniinom namin, baka nahawa na rin kami sa iba. Marami din po ang nakaiwas sa sakit dahil lumakas ang resistensya nila dahil sa ginagawa niyong gamot. Eh, talaga ba? Oo naman. Kahit ako, tingnan mo, palagi akong maharap sa may sakit. Ano sa tingin mo dahilan kung bakit hindi ako nahahawa? Malamang yung gamot na yun ang iniinom ko. Akala ko kasi isa ka sa mga pamalit sa mga gamot na ginagawa ko eh. Hindi sadyang kailangan ko lang talagang sundin ang sinasabi ni Kapitana. Alam niyo naman, empleyado lang din ako sa barangay. Siya nga pala. Mang Tiano, may tatanong pala ako sa inyo. Kung may alam lang naman po kayo, pero kung wala ayos lang po na huwag yun na lang pong sagutin. Eh ano bang itatanong mo? Naniniwala po ba kay sa aswang? Bago siya sumagot ay tumingin-tingin muna siya sa paligid. Hinila niya ako papunta sa gilid at mahina ang boses niyang nagsalita. Bakit po? Totoo mga aswang. Sa katunayan, nitong nakaraang araw naramdaman ko nga na may kakaibang presensya rito. Paano niyo naman po naramdaman ang presensya ng aswang? May kakayahan po ba kayo? Patawa-tawa ka pa. Akala mo siraulo ako? Hindi naman po. Curious lang po ako. Ang mga manggagamot na kagaya ko, alam ang mga masasamang elemento sa paligid. Para na rin kasi akong albularyo. Pero ang sa akin, limitado lang ang kaya kong gawin. Nakatuon ako sa panggagamot. Pero napag-aralan ko rin naman ang iba't ibang uri ng presensya ng mga masasamang elemento at nilalang. Hindi kung ganun, sinasabi niyong may aswang dito nung nakaraan? Naramdaman ko lang, pero hindi ko naman sigurado. Hindi naman sa lahat ng oras tama ang pakiramdam ko. Alam mo namang matanda na rin ako, kaya minsan sasablay din. Pero ano bang problema mo at bakit nagtatanong ka bigla ng ganyan, iha? May nakita ka bang aswang? Opo. Talaga? Saan? Sa panaginip ko po. Ay siraulo ka pala eh. Gusto ko po sanang malaman kung merong ibig sabihin ng panaginip ko. Sa panaginip ko kasi, nanggulo ang mga aswang dito sa Barrio San Dimas. Nanggulo rito? Bakit po? Sandali siyang napaisip ka ba nung parang naguguluhan siya na hindi ko maintindihan. Masamang pakitain yan, iho. Pero hindi ko masasabi kung anong ibig sabihin. Basta nararamdaman ko, hindi yan maganda. Ibig ba nung sabihin, may mga darating na aswang dito sa atin? Bakit? Paano? Bakit ako ang tinatanong mo? Panaginip po yan eh. Anong alam ko dyan? Ay teka nga, dinadaldal mo ako eh. Meron pa akong pupuntahan. Nilibang mo pa ako. Mang Tiano! Ano naman? Kayo pa rin po ang idol ko. Kayo pa rin yung cool na manggagamot para sa akin. Alam mo ha? Sa sandaling pag-uusap namin ni Mang Tihano, dun ko napatunayan na kahit pala papaano, maayos naman siyang makisama. Sadyang uhaw lang talaga siya sa pagkilala ng mga tao sa mga ginagawa niya. Pero habang naglalakad na ako pauwi sa amin, naalala ko na naman ang panaginip ko. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit bigla na lang yung pumasok sa panaginip ko. Wala namang kahit na anong senyalis ng aswang sa paligid para managinip ako ng ganun. Baka naman kasi pagpapalit ka ni Evelina sa mga aswang. Kaya ka nananaginip ng ganun. Para ka naman sinaulo eh. Seryoso si Nestor oh. Wala siyang oras para makipaglokohan sa iyo Napatawa ko lang naman eh. Kayo, seryoso naman. Hindi ka nakakatawa eh. Hindi na ba kayo nakakausap ni Evelina? Hindi na. Mas madalas pa nga niyang kausap si Doc Gonzales eh. Napapansin din namin yan pre. Di kaya may gusto siya sa doktor na yon? Uy, ang tanda na nun ha. Kasing edad na nung lolo natin yun. Wala naman sa edad yan. Tsaka nakita mo naman siguro yung itsura ng doktor. Pogi, maskulado, gwapo, mga ginoo pa. At isa pa, malakas-lakas pa ang katawan.
hindi malabong magkagulo sa kanya yung mga babae gaya ni Evelina. Kung kasakaling ganun nga, anong plano mo pre? Plano? Anong plano? May kailangan ba akong gawin? Hayaan mo na lang bang mapunta siya sa matanda? Bento, tapos na kaming dalawa. Pareho namin ginusto na tapusin ang lahat. Kaya bakit pa ako makikialam sa mga ginagawa niya? Bahala na siya kung ano man ang gusto niyang gawin sa sarili niya. Ikaw kasi, ang daldal mo eh. Manahimik ka na nga lang dyan, Biento. Bukas, may gagawin ba kayo? Ako? Wala naman. Ako rin, libre ako. Puntahan natin yung bakanteng bahay ni Kapitana. Lilinisin natin. Doon na kasi manunuluyan si Doc eh. Hindi naman kasi pwedeng sa barangay na siya magtagal. Hindi siya makakapahinga ng maayos doon. Kaya ayun, papagamit sa kanya yung bahay. Walang problema sa akin. Sideline din naman yan eh. Basta ba may pagkain, palag ako dyan. Tumawa na lang ako ng pilit sa kanilang dalawa. Pinagpatuloy na lang namin ang aming inuman. Malalim na ang gabi na magpaalam na sila sa akin. May tama na rin kasi ang dalawa. Kaya hindi ko na pinatagal pa ang inuman na yon. Kinabukasan, pagkatapos ng pananghalian, tumungo na kagad kami sa bakanteng bahay ni Kapitana. Hindi naman yun kalayuan sa barangay hall. Wala pang 5 minutong lakaran, as in mula sa barangay, matatanaw na ang bahay na yon. Malaki, 2 palapag. Maayos din ang bakuran. Kaunting linis lang ang ginawa namin sa labas. Sa loob naman, walang kagamit-gamit, mga lamesa lang at 2 upuan. Sa itaas naman, may 2 kwarto. Yung isa, meron ng higaan. Halos 2 oras din naman naming nilinis yun. Mga bandang 3:00, dumating na si Dr. Gonzales. Nauna na pala kayo rito. Aba, ang linis Nakakaya naman. Nag-abala pa talaga kayo. Ito kasing sabi ni Kapitana eh. Isa pa, nakakaya naman sa inyo kung sa barangay kayo lagi natutulog. Ilang araw na po ba kayo ron? Palagi po kasing maingay dun eh. Lalo na kapag may pinagbabating magkakapitbahay. Nako, oo nga eh. Nung nakaraan may 2 babae na nagsisigawan habang natutulog ako. Pero alam mo, hindi ako nainis. Tinawanan ko na nga lang eh. Ay siya nga pala, meron akong daladalang pagkain. Magmerienda na muna kayo. Ang bait niyo talaga, Dok. Bukod sa pagiging pogi, maganda rin ang ugali niyo. Nako, hindi naman. Alam mo, kailangan mo lang namang gawing palagi ang tama para makapagdulot ka ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi alam ni Biento yan. Hindi naman kasi mabuting tao yan eh. Ako pa talaga O sige na, kumain na lang tayo baka makapikunan na naman kayo. Ito kasing 2, Dok. Dati nang nagkapikunan yan eh. Nagsuntukan tapos pareho silang bumulagta. Weh, totoo? Pambihira naman kayo. Pinagsaluhan namin ang daladalang pagkain ni Doc Gonzales. Pagkatapos, nagpaalam na rin kami sa kanya. Nakangiti niya pa kaming hinatid sa bakuran. Pero habang naglalakad kami pauwi, bigla kong naalala ang daladala kong panyo na naipatong ko sa kusina. Bigay pa sa akin ni Evelina yon. Yun na lang ang kaisa-isang bagay na meron ako sa kanya. Yung iba kasing binigay niya sa akin ay binawi na niya. Ay, sandali lang. Oh, bakit? May naiwan ako sa bahay ni Doc. Sandali, hintayin niyo ako dito. Babalikan ko lang. Bilisan mo natatay na ako eh. Tumakay ka na muna dyan. Ha? Nagmamadali akong tumakbo. Pagdating ko sa bahay ni Doc Gonzales, dumiretso kagad ako sa harapan ng pinto. Pero hindi ko na siya nakita sa sala. Tinawag ko siya pero walang tumugon sa akin. Naisip ko na lang na baka nakatulog na siya sa sobrang pagod. Kaya pumunta na lang ako kagad sa kusina. Napangiti ako nang makita ko ang panyo ko doon. Pero nawala na lang kagad ang ngiti ko nang marinig kong merong kumalabog sa itaas. Ha? Si Doc? Doc? Wala pa rin tumutugon. Kaya ang una kong naisip, akyatin na siya sa pag-aakalang meron nangyaring hindi maganda sa kanya. Marahan pa akong naglakad sa hagdan. Sumilip ako kagad sa unang pinto kung saan naroon siya. Nakita ko siya roon na nakatayo at nakaharap sa bintana. Meron akong napansin na kakaiba sa kanya. Namumula ang braso niya at ang batok niya. Ganon din ang tenga niya. Tapos parang hindi mapakali ang leeg niya. Parang nangingisay-ngisay. Lalapitan ko na sana siya sa pag-aalalang baka may sakit siya.
Pero napatigil ako nang bigla siyang humarap. Nakikita ko na lang siya sa siwang ng pinto. Namumula mga mata ni Doc Gonzales. Para siyang balisa. Nang mapatingin siya sa pinto, hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan. Ang unang pumasok sa utak ko ay umalis. Tumakas. Hindi ako pwedeng makita ni Doc Gonzales. Sa dahilang hindi ko rin alam. Basta nang makita ko siya sa ganoong kalagayan, parang nagbagong tingin ko sa kanya. Parang hindi siya yun. Para siyang ibang tao. Nakalis ako sa bahay niya nang hindi niya nalalaman. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko na lang din yun sinabi sa mga kaibigan ko. Hindi pa naman kasi ako sigurado kung ano ba talaga ang nakita ko. Ayaw ko naman na pag-isipan nila ng hindi maganda si Doc Gonzales. Makalipas ang ilang araw, mas naging maganda ang kalagayan ng mga tao sa San Dimas. Ang mga dating may sakit, gumaling na. Sa katunayan, mas kitang-kita ang pagiging masigla nila. At dahil doon, mas lalong humanga ang mga taga-baryo kay Doc. At dahil din sa pinapakita niyang kabutihan na hindi nagbago mula nung unang araw, naisip ko na baka nagkamali lang ako ng iniisip sa kanya. Na baka meron lang siyang ininom na gamot nung hapon na nakita ko siya. Aling Fatima, 2 kanin pa nga. Oh, Martin, kanina ka pa tahimik ah. May problema ba? Wala naman. Bakit? Sus, kilala ka namin eh. Sabi mo na, may problema ka ba? Hindi ka naman ganyan eh. Nag-away na naman ba kayo ng airmat mo? Hindi yun. E di meron ngang problema. Ano ba yun? Kwento ka naman. Eh baka kapag sinabi ko naman sa inyo, isipin nyo naninira lang ako eh. Nagkatinginan kami ni Biento. Yun ang unang beses na nakita namin si Martin na ganun kaseryoso. Kadalasan kasi na walang kakwenta-kwenta ang mga sinasabi niya. Kaya nasanay kaming palagi lang siyang gumagawa ng kwento. Pero iba ang araw na yon. Iba ang nararamdaman namin sa kanya. Di ano nga ba yun? Pabiting ka pa eh. Si Doc eh. O ano si Doc? Malamang tao. Manahimik ka nga muna, Biento. Sabi ko nga eh. Napadaan ako sa bahay ni Doc kahapon. Magtatanong lang sana ako kung ano magandang gamot sa rayuma. Pero iba ang nakita ko eh. Si Doc, nakita kong duguan ang kamay. Tapos nanginginig ang kamay niya. Yung mata niya, nanlilisik. Parang ibang tao siya. Nagbago tingin ko sa kanya. Nakakatakot. Mga pre, totoo ba talagang mabuting tao si Doc Gonzales? Nakita mo lang na may dugo sa kamay, nag-isip ka na kagad na masama. Doktor siya. May mga ginagawa mga doktor na minsan may kinalaman ng dugo. Baka ganun lang. Si Doc Gonzales mismo ang nagsabi noon na hindi siya nag-o-opera ng pasyente. Ano sa tingin mo, saan galing yung dugo? O sige, sabihin na lang natin na meron siyang ginagawa sa dugo. Pero yung reaksyon ng mukha niya, namumula mga mata niya, tapos nandilisik pa. Anong gusto mong isipin ko nang makita ko siyang ganon? Uyat siya? Anong gusto mong isipin natin? Kriminal yung tao. Ang dami na niyang natutulungan dito sa atin, no? Hindi. Oh? Hindi siya kriminal. Pero hindi rin tayo nakakasiguro kung totoong mabuting tao siya. Ibig sabihin pati ikaw, pinag-iisipan mo rin ng masama yung taong tumulong sa mga kalugar natin na gumaling sa mga sakit nila? Pwedeng ginagawa lang niya yung para itago kung sino talaga siya. Di ba? Pero hindi natin pwedeng sabihin na masama siyang tao dahil lang sa mga haka-haka. Hindi haka-haka yung nakita ko kahapon. Totoo yun. Nung araw na binalikan ko yung naiwan ko sa bahay niya, nakita ko rin si Doc Gonzales. Parehas ng sinabi ni Martin. Namumula yung mukha at mga mata. Tapos, nanlilisik. Teka, bakit hindi mo sinabi sa amin yan? Ilang araw nang nakalipas ah. Kasi iniisip ko na baka mali lang ako ng pagkakaintindi. Na baka meron lang siyang kailangang inumin na gamot. Tapos yun yung side effect. Pero sa loob-loob ko, hindi rin talaga ako komportable na
napakita ko siyang ganun eh. Lalo na ngayon, pati ikaw rin pala. Nakita siya sa ganoong estado. Totoo? Totoo, hindi kami nagbibiro, Biento. Kung ganito pala, dapat pala hindi tayo magtiwala sa kanya. Kailangan natin mag-ingat sa kanya. Kung meron mang kailangan mag-ingat dito, hindi yun tayo. Si Evelina, yung ex mo, pre. Madalas sila magkasama ni Doc Gonzales eh. Parang close na nga sila eh. Alam naman natin na ayaw na ni Evelina itong kaibigan natin. Tingin mo kapag kinausap niya si Evelina, makikinig sa kanya? Kailangan muna natin makasiguro kung totoo bang may tinatago si Doc bago ko kausapin si Evelina. Mas maganda kung makakakuha tayo ng ebidensya na may papakita kay Evelina. Pagkatapos, si Kapitana naman ang kakausapin natin. Mula nang mapag-usapan namin yon, tuluyan ang nagbagong tingin namin sa doktor. Tuwing makikita namin siya, hindi na namin maiwasang hindi mag-isip ng kung ano sa kanya. Palagi na rin namin binabantayan ang galaw niya. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho ko sa barangay, nadaanan ko si Mang Tejano at si Doc Gonzales na nagkakasagutan. Pinagkakagulan na rin sila ng ibang tao naroon, pero wala ni isa ang umaawat. Lahat ng nakakasaksi, pinagtatawanan lang si Mang Tejano. Natutuwa sila sa pagmamaliit na ginagawa ng doktor, bagay na hindi ko inaasahan na gagawin niya sa isang matandang kagaya ni Mang Tejano. Hindi ko nakasalanan kung walang nagtitiwala sa iyo, pare. Kasalanan mo na yan. Kung sana nag-aral ka noong kabataan mo, di sana hindi mga dahon-dahon ang hawak mo. Di sana meron kang diploma na may papakita. Di sana isa kang doktor na kagaya ko. Wala akong kasalanan kung mas nagtitiwala sila sa taong nakapagtapos at hindi sa taong puro imbento lang naman ang ginagawang gamot. Huwag mo kong mamaliitin. Nung wala ka pa, ako ang takbuhan ng mga tao rito. Kahit na hindi ako nakapag-aral at nakapagtapos na gaya mo. Kinaya kong magpagaling ng mga tao. Hindi gaya mo. Gumastos ka pa ng pera para lang makapanggamot. Mahinag nila lang. Oh, come on. Hindi mo talaga naiintindihan ang kahalagahan ng edukasyon, ano? Palibhasa, hindi ka nakatapos eh. Kaya bakit mo nga naman malalaman ang pakiramdam ko? Alam mo, Tejano, kahit na anong gawin mo, wala nang magtitiwala sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi yung side effect ng mga pinaiinom mong gamot sa kanila nung nakaraan, ngayon na nila nararamdaman. Ha? Anong pinagsasasabi ng animal na ito? Yung mga pinagaling ko, ayos na. Pero yung mga pinainom mo ng gawa-gawa mong gamot, nilalagnat na sila. Kanina, may nagpunta sa bahay ko at nagpasuri sa akin. Masama ang pakiramdam nila. At ang huling ininom nila, yung gamot na ibinigay mo. Ang sabi mo raw kasi pampalakas ng resistensya yon para hindi sila mahawaan ng sakit. Pero ang hindi nila alam, isa yon sa magiging dahilan para magkasakit din sila. Ngayon, Tejano, yabangan mo ko na may magandang may dudulot yung ginagawa mo. Kalokohan! Hindi totoo yan! Maraming taong kong inaral ang gamot na yon, kaya hindi pwedeng gano'n ang epekto nun sa tao. Kalokohan niyang pinagsasasabi ba? Sinisiraan mo lang ako sa mga tao. At ano naman ang mapapala ko kung sisiraan kita? Wala namang masisira sa'yo. Sinasabi ko lang naman ito para sa'yo rin. Tejano, itigil mo na yung kahibangan mo. Kasi kapag pinagpatuloy mo pa yan, ikaw rin ang magiging masama sa mata ng mga tao. Abay tarantado ka pala yun na. Mukha ka lang matino pero nasa loob ang kuloma. Ngumiti na lang ng nakakaloko si Doc Gonzales. Naglakad na rin ito paalis habang si Mang Tejano naman ay naiwang ng gagalaiti. Nilapitan ko siya. Sa akin niya naipukol ang masama niyang tingin. Isa ka rin siya naniniwala sa kanya, ano? Mang Tejano, kalma. Hindi ako kagaya ng mga taong nakikitawan sa mga sinasabi niya. Naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ka sa akin? Oo naman.
Kayo yung kilala ko eh. Kaya kayo yung pinagkakatiwalaan ko. At saka, tingin mo, Mang Tihano, kung totoong may masamang epekto yung pinaiinom nyo sa amin, dapat kami magkakaibigan nakaramdam na rin ng hindi maganda. Pero tingnan nyo kami malakas, hindi nahawa. Ibig sabihin, naniniwala kang may silbi yung ginawa ka? Oo naman. Tama yung sinabi mo kanina Marami ka nang natulungan. At kahit hindi nila aminin, dahil sa'yo, kaya nakakaiwas din sila sa sakit nun. Salamat. Salamat kasi naniniwala ka sa akin. Alam mo, hindi naman sasabihin ko to kasi ayaw ko sa kanya. Pero yung doktor na yan, masama ang kutob ko sa kanya. Mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Malakas ang kutob ko na merong itinatago ang lokong yun Noong mga oras na yun, Kabanong, pinigilan kong sabihin sa kanya ang nakita namin kay Doc Gonzales. Alam ko kasi na kapag nalaman niya yon, maaring lumaki ang alitan nila. At baka siya rin ang mapasama dahil mas maraming naniniwalang tao kay Doc Gonzales kaysa sa kanya. Kaya naman, pinili kong ilihim na muna kay Mang Tihano. Maya-maya lang din, nagpaalam na rin ako sa kanya. Pagdating ko sa bahay, naisip ko na naman ang mga nakita namin. Kaya naman, naisip kong puntahan si Evelina. Hindi ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko noon, kailangan ko siyang makausap. Oh, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Evelina, hindi ako nagpunta rito para makipagtalo. Ano? Nandito ako para itanong kung kumusta ka. Kumusta ako? Eto, ayos lang naman, masaya. Masaya? Hindi ba pwede? Si Doc Gonzales. O bakit? Anong meron sa kanya? Ikaw ang dapat kong tinatanong yan. Anong meron sa kanya? Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Madalas ko kayo nakikitang magkausap. Ano naman? Bawal ba? Doktor siya, di ba? At ako naman, dating nagbabantay sa butika. Meron kaming pinagkakaintindihan. Ano naman sa'yo ngayon? Huwag kang masyado magtiwala sa kanya. Hindi mo pa siya kilala, Evelina. Kung sinasabi mo yan kasi nagsiselos ka, wala na akong pakialam. Basta ako, masaya ako kapag nakakausap ko siya. Basta, mag-iingat ka palagi. O paano? Uwi na ako. Napapailing na lang ako noon, Kabanong. Pero hindi na ako lumingon. Tinanggap ko na lang hanggang doon na lang talaga ang lahat. Kinabukasan, nabulabog na naman ang lugar namin. Sa dami na naman kasing nagkasakit, lahat sila ay nag-uunahan makarating sa bahay ni Doc Gonzales. Uy pre, buti naman at gising ka na. Pinapatawag ka ni Kapitana. Ha? Bakit daw? Dali-dali akong nagtungo sa barangay. Pagdating ko roon, nakahawak na sa sentido si Kapitana. Ramdam na ramdam ko kagad ang stress ng umagang yun. Anong problema, Kapitana? Si Tejano, yung mga pinainom niya ng gamot, ngayon na lumalabas ang side effect. Pero bakit kami naman? Kami magkakaibigan. Hindi naman nakaranas ng hindi maganda. Uminom din ako Kahit kayo rin, Kapitana. Hindi naman masama ang pakiramdam nyo ngayon, hindi ba? Hindi pa. Pero baka sa susunod na araw, doon na natin maramdaman. Kapitana, anong gagawin natin ngayon? Gumagaling na nga yung mga naunang nagkasakit Ngayon, meron na naman. Puntahan nyo si Tejano at ipatigil nyo muna ang panggagamot na ginagawa niya. Sabihin nyo na sabi ko, huwag na siyang mamimigay ng gamot. Pero, Kapitana, sigurado ba kayong yung mga gamot ni Mang Tejano ang dahilan? Baka naman meron pang ibang dahilan. Kasi, kilala natin si Mang Tejano noon pa. Wala siyang ginawang gamot na nagpahamak sa atin mula pa noon. Anong gusto mong palabasin? Mali si Doc Gonzales? Kapitana, kahapon nagkasagutan sila. Kung maririnig mo lang ang mga sinasabi ni Doc, iisipin mong ibang tao siya. Kasi hindi natin siya kakilala na nagmamaliit ng tao. Nilait niya at minaliit niya si Mang Tejano sa harap na maraming tao. Tingin ko,
Sinasabi niya lang na palyado ang gamot ni Mang Tihano para masiraan siya sa mga tao eh. Naririnig mo ba ang sarili mo? Si Doc ang sinasabi mo edukadong tao yon. Tingin mo, gagawa siya ng problema na pwedeng makasira sa karir na matagal na niyang iniingatan? Ang gawin niyo ngayon, puntahan niyo si Tihano at patigilin niyo siya sa pagbabahagi ng gamot. Ngayon din! Sige po, Kapitana. Wala na akong nagawa nung kundi sundin na lang ang sinasabi niya. Dali-dali kaming umalis ng barangay. Hindi pa man kami nakakalayo. Nasa lubog na namin si Biento. Hinila niya kami palayo sa mga tao. Nang nasa likuran na kami ng abandonadong truck, saka na kami tumigil sa paglalakad. Patingin-tingin pa siya sa paligid kung may ibang makakarinig. Uy, ano bang nangyayari? Bakit mo kami dinala rito? Yan ba tama ng alak kagabi? May kukwento ako sa inyo. Pero pangako niyo munang hindi niyo iisiping nabubuang na ako ha. Ano ba kasi yun? Ang tagal eh. Kanina madaling araw, lumabas ako para manguha ng tubig sa ilog. Wala kasing tulo ng tubig nung oras na yun sa gripo namin. Pagdating ko ng ilog, meron akong narinig na parang umaangil. Malakas ang angil niya kaya dinig na dinig ko. Nung una, akala ko aso lang. Kasi gano'n na gano'n ang tunog eh. Pero nung mas lalong lumakas na siya, naisipan kong hanapin. Hanggang sa nakarating ako sa likuran ng malaking bato. May nakita ako ron, tao. Pero kakaibang itsura niya. Mahaba ang tenga. Tapos nakakatakot ang muka. Tingin ko, aswang talaga yun eh. Kaya tumakbo na ako. Kasi nakita ko meron din siyang hawak na patay na kambing. Sa sobrang takot ko nga, yung balde, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakuha eh. Pare, naniniwala na ako. Totoo ang mga aswang. Totoo sila. Nakita ko talaga. Teka sandali. May koneksyon na ba ito sa mga nawawalang alaga ni Mang Toneng? Di ba ilang araw na siyang nawawala ng kambing? Yun nga rin ang naisip ko eh. Mukhang iba yung sinasabi ng panaginip ko tungkol sa mga aswang. Meron nga talagang aswang dito sa atin. Anong gagawin natin? Kakausapin natin si Mang Tihano. Meron siyang mga nalalaman para magkaroon tayo ng ideya kung paanong ipagtatanggol ang sarili natin sakaling makaharap natin ng aswang. Wala kaming sinayang na sandali. Pinuntahan namin si Mang Tihano at sa halip na sabihin namin ang pinagsasasabi ni Kapitana, ibang bagay ang binungad namin sa kanya. Bakit kayo nandito? Mang Tihano, may sasabihin kami sa'yo. Tingin namin, ikaw lang ang makakasagot sa mga gusto naming malaman. Ano ba yan? Meron po ako nakitang aswang kagabi sa ilog. Kumakain siya ng kambing. Aswang? Totoo pong sinasabi niya. Kilala namin yan si Biento. Hindi yan naniniwala sa aswang eh. Kaya imposibleng sabihin niyang may aswang kung hindi naman niya nakikita. Natahimik si Mang Tihano. Napaupo siya sa gilid at napatingin sa malayo. Hindi namin alam kung bakit parang bigla na lang siyang nagmumukhang problemado. Bakas sa mukha niya ang labis na pangamba. Mang Tihano, anong problema? Anong naiisip niyo? Mukhang yung nakita nitong kaibigan mo siyang nakita ko nitong nakaraang gabi. May nakita rin kayong aswang? Oo, isang babaeng aswang. Mahaba ang buhok, pero ang pangit ang mukha niya. Nakakatakot. Alam ko naman na totoo ang mga aswang, pero iba pala ang pakiramdam kapag nasa harapan mo na. Babaeng aswang? Lalaki yung nakita ko eh. Lalaki? Isa lang ang ibig sabihin, Mang Tihano. Hindi lang isang aswang na narito sa atin. Nagkatingin ng kaming apat. Kahit si Mang Tihano na kilala naming masungit, nakitaan namin ng takot. Ang kasungitan niya at pagiging mainitin ng ulo ay parang nawala bigla. Napalitan ito ng pagkabahala. Wala naman kaming gaanong napag-usapan nung sandaling yon. Nalaman lang talaga namin na totoo pala ang mga aswang.
Sapat na yon para mag-ingat kami lalo na kung gabi. Sa kabilang banda, pinag-iisipan din naming magkakaibigan kung dapat bang sabihin namin sa mga tao ang tungkol doon. Nababahala rin kasi kami na baka hindi naman nila kami paniwalaan. Kaya ang naisip ko, si Kapitana ang unang kausapin. Nestor, anong problema? Gabing-gabi na. Nabala ko po ba kayo, Kapitana? Hindi naman. Nagpapantok pa lang ako. Pero bakit ka narito? Nasabi mo na ba kay Tihano ang pinasasabi ko? Hindi pa po. Kumukuha pa kasi ako ng tiyempo. Kanina kasi, pagpunta namin, masama ang timpla niya. Kilala niyo naman yun, di ba? Baka mamaya, mataga kami ng itak nun. Hindi bale. Ako na lang ang kakausap bukas. Yun lang ba ang sasabihin mo ngayon? Hindi po. Ang totoo niyan, nagpunta ako dito para sa isang bagay na alam kong hindi niyo naman paniniwalaan. Pero susubukan ko pa rin po. Magagalit ba ako dyan? Kasi kung oo, wag na. Kasi maganda ang mood ko ngayon. Sige po. Wag na lang siguro. Teka. Sige na. Sabihin mo na. Sigurado po kayo? Oo. Naumpisan mo na eh. Ganito po kasi yun. Di po ba nung nakaraan, nagtanong ako sa inyo kung ano ang pwedeng ibig sabihin ng panaginip ko tungkol sa aswang? Tingin ko po kasi, alam ko na ang dahilan. Dahilan? Ano? Kaya po siguro nananaginip ako ng ganon. Kasi, totoo pong merong aswang dito sa atin. Ha? Ano pinagsasasabi mo dyan? Nitong nakaraan lang po kasi, merong nakitang aswang si Biento sa ilog. Tapos, si Mang Tihano naman, babaeng aswang naman po ang nakita niya nung gabi. Kapitana, nababahala ako. Baka mamaya, hindi lang hayop lang ang bibiktimahin niya. Baka mamaya pati tao na rin. Nestor, sinabi ko naman sa'yo na hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita, hindi ba? Kung ganon, bakit hindi niyo patunayan na hindi sila totoo? Marami na akong ibang bagay na dapat asikasuhin. Pero Kapitana, mababangis po ang mga nilalang na yun. Pwede rin po silang makaabala sa buhay ng mga tao kaya may mas kailangan tayong pagtuunan ngayon, Nestor. Kung ang mga kalugar natin nagkakasakit na naman, ayon ay dahil sa masamang epekto ng gamot na ginawa ni Tihano. Ang mga kabahayan natin ang dapat mong intindihin, hindi ang mga aswang na sinasabi mo. Naintindihan mo ba ako? O siya, sige. Papasok na ako sa loob at kailangan ko na rin magpahinga. Maaga tayo bukas, ha? Hindi na lumingon sa akin si Kapitana. Napapailing na lang ako. Inaasahan ko naman na gano'n na magiging reaksyon niya. Pero hindi ko pa rin maiwasang hindi madismaya. Kinabukasan, naging abala na naman kami dahil dumarami ang mga taong nagkakasakit na naman. Pero ang paniniwala na ng lahat dahil nga yun sa gamot na pinapainom sa kanila ni Mang Tihano. Madaling naniniwala ang mga tao sa bagay na yon dahil na rin sa mga sinasabi ni Doc Gonzales. Ano? Puntaan natin si Mang Tihano? Pag-usapan natin yung tungkol sa Nakita mo naka-break lang ako eh. Kumain na lang kayo dyan. Akong bahala. Sweldo ko ngayon. Wow, big time Ayos. Siya nga pala. Kilala niyo yung Reyna Elena natin dito nung nakaraang taon? Sino? Si Lenlen? Bakit? Anong meron sa kanya? Narinig ko lang kanina. 3 araw na raw na hindi umuwi. Nag-aalala ng mga magulang niya. Wala naman tayong magagawa dyan, pre. At saka, tingnan mo yung barangay ngayon. Sobrang abala sila sa mga taong kailangang check-upin. Baka hindi rin yan pansinin ni Kapitana. Yun nga din ang naisip ko eh. Yung sinasabi niyo kay Doc Gonzales, ano na pala balita ron? Anong balita? Ibig kong sabihin, nakita niyo ba ulit siya sa ganun? May weirdo ba na naman ba siyang ginagawa? Wala. Bantay sarado ko ngayon ng barangay eh. Pero normal lang ang kilos niya. Baka naman kasi pinipilit niya maging normal ang kilos niya kasi nararamdaman niyang may nag-oobserba na sa kanya. Grabe naman pakiramdam yan. O sige, tapos na break ko. Una na ako Eto,
ibayad nyo na lang. Nagmamadali na akong umalis matapos kong mailapag ang pera sa lamesa. Nagbalik ako ng barangay. Nakita ko na naman si Doc Gonzales na kausap si Evelina. Hindi ko na lang sila pinansin. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinahapunan. Tapos na ako sa lahat ng ginagawa ko sa barangay, kaya nagpaalam na rin ako kay Kapitan. Wala pa ako sa bahay, pero hinarang na ako ng 2 kong kaibigan. Oh, ano na naman? Iritado yarn. Ano nga? Nakita mo na naman siguro si Doc at Evelina na makausap, ano? Ay naku, kung wala kayong sasabihing matino, uuwi na ako. Gusto ko magpahinga lang. Pupunta kami sa lugar kung saan ko nakita yung aswang. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sinabi ni Biento. Parang otomatikong dumaloy ang kilabot sa aking sistema. Naiisip ko pa lang na maaring makita nila ang aswang doon, ay nag-aalala na ako. Alam niyong delikado yan. Bakit pa kayo pupunta doon? Eto. Kamera? Susubukan namin kunan ng litrato ang aswang. Para kapag nakuna natin, may papakita na tayo kay Kapitana. Hindi niyo naiintindihan eh. Hindi pa rin siya naniniwala dyan kasi larawan lang naman. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Mismo. Bumuntong hininga na lang ako sa kanila. Sa bandang huli ay pumayag na lang din ako. Ayaw ko rin naman kasi na mapahamak sila, kaya naisipan kong samahan para ako ang magsilbing gabay. Kahit wala pang gaanong pahinga, rekta na kami sa ilog kung saan nakita ni Biento ang aswang. Pero pagdating namin doon ay wala naman kaming napala. Wala ang aswang. Kahit mga bakas ay wala rin. Pero hindi pa rin kami tumitigil. Naisipan namin pumasok sa kagubatan. Wala kaming pakialam kung abutin man kami ng gabi. Ang tanging nasa isip lang namin, makita ang aswang. Kailangan natin bilisan ngayon. Kapag dumating ang gabi, kahit makuna natin ng litrato magiging malabo pa rin. Hindi kaya masyado na tayong lumalayo? Malaki ang gubat. Kung hindi tayo lalayo, hindi natin mahahanap ang hinahanap natin. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang maramdaman namin na meron ng kaluskos sa gilid-gilid. Nagkatinginan kami. Bumukas kagad sa aming mga mata ang takot. Pero inihanda na namin ang mga gamit namin. Naglabas na rin kami ng kutsilyo. Maraan kaming naglakad. Pagtingin namin sa likuran ng mga nakatambak na kahoy, nakita namin doon si Lenlen. Akala namin noong una ay umiiyak lang siya. Pero nang humarap siya sa amin, naggulat kami nang makita na namin ang kanyang muka. Hindi siya normal. Nakakatakot. Nakakapanindig balahibo. Nalaman lang namin kung ano siya nang makita namin ang kanyang mahabang kuko. Pati na rin ang naglalawa niyang laway. Teka, si Lennon yan ah. Bakit siya ganyan? Guys, kailangan na yata nating umalis. Aswang! Aswang to! Walang ya! Sa sobrang takot namin, ang unang pumasok sa isipan namin ay tumakbo. Ni hindi na rin namin naisip na kunan ng larawan si Lenlen. Hinabol kami ni Lenlen, pero paggewang-gewang siya sa hindi namin malaman na dahilan. Pakiramdam namin nangihina siya. Teka. Bakit hindi na siya umahabol? Anong nangyayari? Parang napagod na yata kakahabol. Ano bang tinitingin-tingin mo, Martin? Kunan mo na ng litrato. Nanginginig pa ang kamay niyang tinutok ang kamera. Pero hindi rin maayos ang pagkakakuha niya dahil hindi niya makalma ang kanyang kamay. Nang makita naming aatake na si Lenlen sa amin, wala na kaming sinayang na pagkakataon. Tumakbo na kami paalis. Hingal na hingal kami at halos hindi na makahinga. Pero nabawasan na ang kaba namin nang makaalis na rin kami sa kagubatan. Buisit, tingin ko si Lenlen yung nakita ni Mang Tiano. Pero paano naging aswang si Lenlen? Ewan, di ba nung nakaraan isa siya sa mga may sakit? Teka, may naisip ako. Ano yon? Di ba si Lenlen, isa siya sa uminom ng gamot ni Mang Tiano? Nagkasakit muna siya bago siya nagkaganon. Hindi kaya
Sinasabi mo bang magiging aswang lahat ng uminom ng gamot na yon? Sira ulo. Sinasabi mong si Mang Tihano ang dahilan kung bakit naging aswang si Lenlen? Bakit naman niya gagawin yun? Yun ang alamin natin kasi. Hindi. Malabo yan. Tumigil ka. Anong malay natin? Ang mabuti pa, kumprontahin natin si Mang Tihano kung may alam siya rito. Nang matahimik ang kalooban namin, saktong pagkagat ng dilim, pinuntahan namin ang bahay ni Mang Tihano. Inabutan namin siyang naghahasa ng itak. Kaya naman, nagtutulakan kami kung sinong kakausap sa kanya. Ano na naman ang kailangan din niya? Mang Tihano, meron lang po kaming sasabihin. Huwag po sana kayo magagalit Kung magagalit ako dyan, wag na lang. Baka mataga ko pa kayo. Sabi ko naman kasi sa inyo Kilala ko kung sino yung babaeng aswang na nakita ko nung nakaraang gabi. Ho? Kilala niyo siya? Sino? Si Lenlen, yung dating Reyna Elena natin dito sa baryo. Nakita ko siya kaninang tanghali sa gubat. Kinakain niya yung manok na buhay. Hindi ko alam kung sinong gumawa nun sa kanya. Pero meron na akong hinala kung anong nangyari. Ang totoo niyan, alam na rin namin. Nakita rin po namin siya sa gubat. Alam niyo na rin pala Pero wag po kayo magagalit sa sasabihin namin Tingin po kasi namin may kinalaman yung pinapainom yung gamot kaya nakaganon si Lenlen. Sa sinabing yun pa lang ni Biento, nakita na kaagad namin ang naiinis na reaksyon ng matandang lalaki. Napalunok kami ng laway nang makita naming humigpit ang hawak niya sa hinahasang itak. Sinasabi niyo bang ako ang gumawa ng pagiging aswang ni Lenlen? Sinasabi niyo bang aswang ako? Hindi naman po sa ganon. Ang sinasabi lang po namin, baka meron pong kemikal na nakahalo na naging dahilan para magkaganon. Anong kemikal? Di ba sinabi ko naman sa inyo? Ang hinalo ko lang doon ay puro halamang gamot. Pampalakas lang ng resistensya. Bakit ako ang pagbibintangan ninyo? Sandali lang po, Mang Tihano. Kalma lang ho. Ito naman. Paano kakalma? Pinagbibintangan niyo ako sa gawaing hindi ko naman ginawa. Matapos kong tumulong sa baryong ito, ganito lang ang matatanggap ko? Alam namin na hindi ikaw ang pwedeng gumawa nun. Meron akong hinala. Napatigil si Mang Tihano. Unti-unting naglaho ang inis niya. Huminga na muna siya ng malalim sabay upo ulit sa bangko. Sige, sinong hinala mo? Baka iisa tayo ng hinala. Bakit? Sino po bang naiisip nyo? Sino ba ang bagong salta rito? Di ba yung doktor na yon? Mula nang dumating siya rito, nagkanda leche-leche na. Sa akin pa isinisisi. Siya rin po nasa isip ko. Pero kung siya nga ang may kagagawan, paano naman natin mapapatunayan yon? Ang tanong, paano niya yun nagawa? Merong tinatawag na yanggaw. Ang yanggaw ay gawain ng mga aswang. Isa itong proseso na kung saan ang normal na tao ay magiging aswang sa pamamagitan lang ng kemikal o likidong ginagawa nila. Kung si Lenlen ay nayanggaw, aswang ang nangyanggaw sa kanya. Kung ang doktor na yon ang pinaghihinalaan natin, ibig sabihin, isa siyang aswang. Aswang si Doc? Teka, bakit parang ang layo naman? Ang tinutuno ng itsura Tingin mo yung itsura ng aswang lagi lang pagit. Nagbabago rin sila ng anyo. Yung matinong anyo kaya rin nilang gawin para makapagpanggap na tao. Anong balak natin ngayon? Puntaan siya sa bahay niya. Teka, delikado yan. Magiging delikado lang kapag nalaman niya. Kaya dapat tayo mag-ingat. Meron akong alam na paraan para malaman kung siya ba ay aswang o hindi. Sumili ang nakakalokong ngiti ni Mang Tihano. Nagkatingin ang kaming magkakaibigan. Nagtataka kung ano ba ang tumatakbo sa isipan niya. Maya-maya lang, isinama niya kami sa loob ng bahay niya. Meron siyang kinuhang bilog na lalagyan, plastic, parang lalagyan ng peanut butter. Pagbukas namin, nakita namin ang kulay kape na langis. May kakaibang amoy, pero hindi naman siya mabaho. Ipapahid niyo ito sa harapan ng bahay niya habang nasa loob siya. Teka, ano ba yan?
Bigay sa akin ito ng kaibigan ko na taga-Capiz. Ang sabi niya, kapag namoy ito ng aswang, kusa silang nagpapalit ng anyo. Parang mapapalabas mo ang anyo nila kahit na hindi nila gustuhin. Epektibo talaga yan? Hindi ko alam, pero susubukan natin. Kailangan lang natin tandaan na hindi 100% na tatalab ito. Kaya kapag hindi tumalab, alam niyo na, takbong malala. Huwag mo kaming hamunin sa takbuhan kasi baka ikaw ang maiwan, Mang Tihano. Sinaulo ka palang tokbol kang kumag ka eh. Tingin mo sasama ako sa inyo? Kayo ang gagawa. Sige po, gagawin po namin. Aalamin natin kung ano ba talagang nililihim ni Doc Gonzales. Kinuha na namin ang bagay na yon na kung tawagin ni Mang Tihano ay bangislaw. Mga dakong 10:00 ng gabi, nagpunta na kami sa bahay ni Doc Gonzales. Nakikiramdam pa kami habang nakatago sa gilid. Nagmamasid pero hindi namin siya makita. Hindi man lang dumudungaw. Kami naman ay hindi nagpadalos-dalos. Nanatili lang muna kami sa kinalalagyan namin. Wala naman yata siya rito eh. Nandyan lang siya. Nandyan yung tsinelas eh. Kung lumapit kaya tayo sa pintuan. Sige, magdadahan-dahan lang tayo ha. Mabilis ang punas lang ang gagawin natin. Huminga na muna kami ng malalim. Maingat kaming lumapit sa pintuan ni Doc Gonzales. Pinahid namin agad sa pinto ang bangislaw. Pagkatapos ay nagmamadali naman kaming bumalik sa aming pinagtataguan. Grabe ang pagpatak ng pawis namin doon dahil sa pagiging tensyonado namin. Parang nangihina rin ang aming tuhod. Hindi nagtagal, nakita naming nagbukas na ang pintuan ni Doc Gonzales. Tumingin muna siya sa bakuran. Nang mapansin niya ang mga pinahid namin sa pintuan, napapikit siya at inamoy ng ilang beses yun. Sobrang bango. Anong klaseng bagay ito? Teka, anong nangyayari sa akin? Napatakip na kami ng bibig nang makitang hindi na mapakali ang ulo ni Don Gonzales. Lingon ito ng lingon. Tapos parang naninigas ang braso. Napahawak siya sa dibdib. Napatukod naman ng isang kamay sa pader. Sinong may gawa nito? Sino? Gagi, totoo nga. Aswang siya. Napangangan na lang kami sa aming nasaksihan. Hindi kami makapaniwala nang makita naming nagbago ng itsura ng doktor na hinahangaan ng lahat. Aalis na sana kami pero biglang dumating si Evelina. Tumalikod naman kagad si Doc Gonzales. Sa puntong yon ay kinabahan na ako ng malala. Pero parang hindi ako makagalaw. Dok, sabi ni Elena, pinapatawag niyo raw ako. May ituturo po ba kayo sa akin tungkol sa mga nalalaman niyo sa pagdodoktor? Dok, ayos lang po ba kayo? Bakit para pong nangingitim ang braso niyo? Ayos lang naman ako. Sige na, umalis ka na muna. Sigurado po kayo? Ang sabi ko, umalis ka na muna! Dok, bakit kayo nagkakaganyan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, gusto kitang kainin, Evelina! Akmang lalapit na si Doc Gonzales kay Evelina at kahit nilalaman ako ng takot, hindi ako nagdalawang isip na lumabas. Dinampot ko ang bato sa gilid. Bago pa makalapit si Doc, binato ko na siya. Tinamaan naman siya sa ulo. Agad ko namang nilapitan si Evelina at hindi na siya papalayo. Sinasabi ko na nga ba eh, kayo sigurong may kagagawa ng pagpahid ng kung anong lecheng bagay sa pintuan ko. Alam na namin ang lihim nyo. Ano naman ngayon kung nalaman nyo na? Huli na ang lahat! Huli na! Anong pinagsasasabi mong huwad na doktor ka, ha? Ngayong gabi rin, magiging aktibo na sa kanilang dugo ang pagiging aswang. Kaya ihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Dahil dadanak ng dugo ngayon, maghahari kami mga aswang. At kayong mga tao, dito na kayo mamamatay. Ibig sabihin, ikaw palang dahilan kung bakit naging aswang si Lenlen? Ako ang dahilan ng lahat. Yung totoong doktor na dapat pumunta rito, wala na. Niligpit ko na. Ako ang pumalit sa kanya para mas madali kong maisagawa ang pangyayanggaw. Dahil sa pamamagitan nito, muling mabubuhay ang lahi namin.
Walang iya ka. Hindi ka na naawa sa totoong doktor na pinatay mo? Eh may pamilya yun ah. Totoo ba itong nakikita ko, Dok? Totoo ba ito? Lahat ng nakikita mo ay totoo. Siya nga pala. Sayang nga lang at naudlot ang bala ko sa'yo. Ikaw sanang magiging reyna ng mga aswang kung hindi lang dumating tong mga hinayubak na ito. Kung ano man ang mga binabalak mo, hindi ka namin papayagan. E anong gagawin yung tatlo? Papatayin niyo ako? Paano niyo gagawin yon kung gayon pa lang? Kitang-kita na ang takot at panghihina ninyo. Wala kayong tapang sa katawan. Hindi niyo ako mapapatay. Mga ilang sandali lang, nabulabog na rin ang aming lugar. Maririnig na ang nagkakandalabo-labong angin ng mga aswang sa buong baryo. Nagtindigan na ang mga balahibo namin. Isa yung sinyalis na hindi lang isa, hindi lang si Lenlen ang naging aswang sa gabing yon. Maraming inosyente ang gagamitin ni Doc Gonzales para sa kasamaan ng mga aswang. Naririnig niyo naman, hindi ba? Buhay na sila. Isa na silang ganap na aswang. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa kanila? Ginawa ko sa kanila? Binigyan ko sila ng panibagong buhay. Buhay na mas nakakaangat sa buhay ng isang normal na tao. Manloloko ka pala eh. Akala ko mabuti kang tao. Akala mo papatulang kita? Ha! Manigas ka dyan, iha! Wow! Kadiri ka sa sinasabi mo. Tingin mo talaga may gusto ko sa'yo? Ang kapal na mukha mo. Kasing kapal ng encyclopedia. Anong sinabi mo? Kahit na kailan, kahit na 1%, hindi naman talaga kita nagustuhan eh. Paano ko magkakagusto sa'yo eh parang lolo na kita? Kaya lang naman kita nilalapitan at kinakausap kasi gusto kong matuto mula sa'yo. Kasi dati ko rin pangarap na maging doktor. Kadiri ka naman kung tingin mo papatulang kita. Ew! Ibig sabihin, wala ka talagang interes sa kanya? Naririnig mo ba ang sarili mo, Nestor? Winawalang hiya mo lang pala kung babae ka. Pwes, wala na akong pakialam. Ngayon mag-aasik na ng lagim ang mga aswang dito. Wala na kayong magagawa kundi ang tanggapin nyo na lang ang kapalaran ninyo. Tumawa ng tumawa si Doc Gonzales. Sobrang layo na niya sa una naming pagkakakilala. Ibang-iba na siya. Mukha na siyang demonyo. Hindi niya kami ginalaw noon. Tumalon lang siya sa itaas ng bubungan ng bahay at saka umalis. Tara na, Evelina! Anong tara na? Close ba tayo? Hindi itong oras para sa kamalditahan mo. Pupuntahan natin ang pamilya mo. Kailangan nilang makalis kagad dito sa baryo natin dahil magwawala ng mga aswang. Sige na, puntahan nyo na. Pupuntahan din namin ng mga pamilya namin. Mag-ingat kayo ha! Magkita-kita na lang tayo sa barangay kung kakayanin niyo pang makapunta mamaya. Tumango na lamang sila. Hinawakan ko naman ang kamay ni Evelina at sabay kaming tumakbo paalis. Nung dumating kami sa bahay nila, wala na ang pamilya niya. Wala na rin ang sasakyan kaya ang una naming naisip, nakaalis na kagad ang mga yon. Pampira naman talaga sila mama oh. Hindi mo lang ako hinintay. Wala ba akong halaga sa kanila? Tara, sumama ka na lang sa akin. Ha? Bakit naman ako sasama sa'yo? Tapos na tayo, Nestor. Kaya pwede ba? Huwag ka nang umasa na umayos ka nga. Tingin mo ginagawa ko to para magkabalikan tayo? Ginagawa ko to para maging ligtas ka. Eh, bakit mo to ginagawa? Kasasabi ko lang, di ba? Bakit mo gusto makaligtas ako? Pambihira naman. Ano bang klaseng tanong yan? Eh kasi... Ha? Ano yon? Huwag ka na magtanong. Halika na rito. Hinila ko siya papasok sa bahay nila nang makarinig kami ng mga pag-angil. Nagmamadali naming isinara yon, pati na rin ang mga bintana. Nagtago kami sa ilalim ng papag nila. Habang naroon kami, naramdaman namin ang bawat yabag ng aswang. Sumilip kami sa butas. Nakita namin kung sinong aswang na naroon. Diyos ko, pati si Mampido, naging aswang din pala. Shh! Pwede ba? Huwag ka nang maingay. Mahina lang naman ang boses ko eh. Ikaw maingay dyan eh. Shh! Tinakpan ko na lang ang bibig niya para hindi na siya makapagsalita, Kabanong. Pagtingin ko ulit sa labas, wala na si Mampido. Nakinga naman kami ng maluwag. Kailangan natin magpunta sa barangay. Ha? Bakit? Eh, okay naman na tayo rito.
Hindi tayo ligtas dito. Nag-iisip ka ba? Paano hindi, Aber? Yung pinto nyo lang ang may lock. Yung mga bintana, wala. Natahimik siya sa sinabi ko. Parang bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ako naman ay sandaling napahawak sa sentido. Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko kasi inaakala na hahantong sa ganoon ang pagiging demonyo ni Doc Gonzales. Huminga ako ng malalim. Nag-isip na maigi. Hindi ko na muna pinakinggan ang kadaldalan ni Evelina. Maya-maya, binuksan ko na rin ang pinto. Anong ginagawa mo? Aalis tayo dito sa bahay nyo. Mapapahamak tayo dito kapag nanatili tayo rito. Madali nila tayo mapapasok eh. Sa barangay, hindi. Paano kung sa daan makasalubong natin ng mga aswang? Magtiwala ka lang sa akin, Evelina. Kailan ba kita pinahamak? Alam mo naman na palagi kitang pinoprotektahan. Kahit pa nung nakaraan na hiwalay na tayo. Natamiming na naman siya. Sa pagkakataong yon, hindi ko na siya kinailangan pang hilahin. Lumabas na rin kaming dalawa sa bahay nila. Habang tinatahak namin ang daan, naririnig namin ang sigawan ng mga tao. Meron na rin kaming naririnig na mangilan-ngilan na nagpapaputok ng baril. Binalot na talaga ng kaguluhan ng aming baryo. Nangingibabaw ang angin ng mga aswang. Hindi nagtagal, natanaw na rin namin ang barangay. Pero mahihirapan kaming makadaan. Mula kasi sa pinagtataguan namin, nakikita namin ang mga aswang. Sinabi ko naman kasi sa iyo dapat na lang tayo sa bahay Ang kulit mo. Hindi mo ba naiintindihan na kapag nandun tayo, mas madali nila tayo mapapatay? Makakapasok sila kaagad. Kapag nakarating tayo sa barangay, malaki ang tsansa na ligtas tayo. May makakasama tayo ron. Halika na, sumunod ka sa akin. Ha? Sumunod ka sa akin. Sa gubat tayo dadaan. Tatagos tayo papuntang barangay. Alam kong natatakot ka, Evelina. Pero magtiwala ka lang sa akin, okay? Hinawakan ko ang kamay niya. Tumango na lang siya. Pero ang totoo, ramdam na ramdam ko na ang takot sa kanyang kalooban. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pinasok namin ang gubat. Doon lang kasi ang magandang daan para marating ang barangay. Pero nagulat na lang kami nang biglang meron ng aswang na nakaharang sa daraanan namin. Napalunok na lang ako ng laway. Agad kong hinawi si Evelina papunta sa likuran ko. Diyos ko, sino naman yan? Hindi ko alam. Basta aswang yan. Umangil-angil ang aswang. Parang nangihina. Sa isip-isip ko, baka gutom o baka nabugbog na ng taong bayan. Pero hindi pa rin ako naging kampante. Sinarado ko na ang kamao ko. Maya-maya pa, gumapang ang aswang papunta sa amin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinuntok ko ng malakas ang aswang na yun. Paglapit niya, tinamaan ko siya sa mukha kahit may kadiliman, kaya umatras siya sandali. Ako naman, hinila ko si Evelina para makaalis kami. Pero sinundan pa rin kami ng aswang. Nahawakan niya si Evelina sa paa. Kaya ang ginawa ko, sinipa ko naman siya sa mukha. Nang mahilo-hilo na ang aswang na yon, agad ko nang hinila si Evelina para makaalis na kami. Hingal na hingal kami na makarating na kami sa barangay. Sakto, naroon naman si Kapitana. Pinapasok niya kaagad kami. Huwag kayo mag-alala. Nasa paligid ang mga tanod ko. Hindi makakalapit ang mga aswang. Kapitana, mababang sila. Pero hindi natin sila pwedeng patayin. Mga kalugar natin sila eh. Ginawa lang silang aswang ni Doc Gonzales. Anong ibig mong sabihin? Pinaliwanag ko kagad sa kanya ang mga nangyari. Sinuportahan naman ako ni Evelina kaya agad na rin naming nakumbinsi ang aming kapitan. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa sinabi namin. Ang tingin niya kasi talaga sa doktor na yon ay matino. Pero nagbago na ang lahat ng yon para sa kanya. Dapat pala nakinig na ako sa iyo nung una pa lamang. Kapitana, anong gagawin natin ngayon? Sabi ni Nestor, hindi natin sila pwedeng patayin kasi kalugar natin sila ano naman ang gagawin natin kung tayo naman ang mapapahamak dahil sa kanila? Hindi ba tayo lalaban sa mga aswang na yan? Hindi makapagsalita si Kapitana ng mga sandaling yon. Ramdam ko ang kabigatan ng kalooban niya, Kabanong. Mahirap ang gagawin niyang desisyon. Kung sana normal na aswang lang ang mga yon,
ay baka napatay na kaagad namin. Pero hindi. Ang mga ginawang aswang ni Doc Gonzales ay mga ina, ama, kaibigan at ibang manggagawa na meron mga pamilya. Meron mga pangarap na gustong tuparin. May alam ako kung paano. Napalingon kami sa pintuan. Hinatid siya ng isang tanod papasok. Nakita naming may mga dala na rin siyang kung ano. At sa likuran niya, kasama na niya si Martin at Biento. Napag-aralan ko na ang mga taong biktima ng Yanggaw. Ayon sa mga kakilala ko, babalik sila sa katinuan kapag sumapit na ang alas 5 ng umaga. Ang utak kasi nila ay kailangan maganda sa pagkagat ng liwanag. Babalik sila sa dati nilang utak at doon natin sila kukumbinsihin na magpagamot. Magpagamot? May babalik pa sila sa dati? Kinausap ko na ang mga kaibigan ko. May kakayahan silang maibalik sa normal na buhay ang isang taong naiyanggaw na. May pag-asa pa sila. Hindi natin sila pwedeng sukuan. Pero ngayong gabi, meron tayong kailangang gawin. Ano po yun, Mang Tihano? Yung lintik na doktor na yon, kailangan natin siyang pagbayarin sa ginawa niya sa mga kalugar natin. Kailangan natin siyang patayin. Pero anong gagawin natin? Inasa labas ang ibang aswang. Kaya nga maghihintay na muna tayo rito sa loob. At ang ibang kalugar natin, abisuan na huwag lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Kayo, tutulungan ninyo muna akong itaboy ang mga aswang para makabalik sa kanya-kanyang bahay ang mga tao. Samantalahin natin na mahihina pa ang mga aswang dahil wala pa silang nakakain na karne. Napatango na lamang ako, Kabanong. Maya-maya pa, naganda na rin kami. Kasama namin ang mga tanod. May mga daladala kami mga sulo at malaking gasera. Ayon kasi kay Mang Tihano, ang mga aswang daw ay takot sa apoy. Lalong-lalo na ang mga aswang na produkto lang naman ng Yanggaw. Pagpunta namin sa daan, napatigil ang mga aswang. Winawasiwas namin ang mga sulo kaya napukaw agad namin ang atensyon nila. Nang ambahan namin silang babatuhin, para silang mga pusang nagpulasan. Nagtakbuhan sila papasok sa gubat. Agad naman namin inasikaso ang mga taong nasugatan nila. Mabuti na lang talaga, walang nasawi dahil sa nangyari. Pero nag-iwan na matinding takot ang mga aswang na yon, lalong-lalo na sa mga pamilya nila. Lahat ng may sugat, magpunta sa barangay. Yung mga walang sugat, sa bahay lang. Isara nyo ang mga pinto nyo. At itong mga sulo, huwag nyong aalisin sa tapat ng bahay ninyo kasi pangontra to sa kanila. Naging kalmado ang lahat. Nawala ang mga aswang. Sumapit ang umaga, bumalik na sa katinuan ang mga residenteng biktima ng Yanggaw. Nag-iiyakan ang mga yon nang maalala kung ano ang mga ginawa nila. Agad naman silang kinausap ni Mang Tihano. Mabuti na lang, nakinig ang mga yon. Lahat ng nayanggaw. Nagpasikaso sa mga kakilala ni Mang Tihano ng mga lihitimong manggagamot talaga. Dinala ang mga yon sa isang kuweba. Doon sila gagamutin. Kinailangan din kasing ilayo sila sa mga tao para na rin sa seguridad ng bawat isa. Ang tanging problema na lamang namin nung mga sandaling yon ay si Doc Gonzales. Pagtilaok ng manok, Dinala na ng mga kaibigan ko ang mga biktima ng Yanggaw. Kailangan nilang magbantay dahil ayon sa kanila, nasa 3 araw ang gagawing panggagamot. Maraming salamat, Tihano. Alam mo, gusto kong humingi ng paumanhin dahil Ayos na yun sa akin. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin pupuksain si Gonzales. mamaya, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin. Sa ngayon magpahinga na muna kayo. Kailangan nyo ng lakas at linis na kaisipan. Kayo, Nestor, magpahinga na muna kayo, ha? Tumungo na lang ako sa sinabi nila, Kabanong. Papasok na sana kami ulit sa loob ng barangay. Doon ay nagpahinga na muna kami. Bandang alas 4 na ng hapon nang gisingan kami ni Kapitana. Sinimulan namin ang mga plano. Pinag-usapan namin ng maigi kung papaanong papatayin si Doc Gonzales nang walang nadadamay sa kalugar namin. Tumagal kami ng halos 2 oras sa pag-uusap. Pagkatapos, saka ko lang napansin na wala si Evelina sa barangay. Nasaan si Evelina? Nakita niyo ba?
Yung babae ba kanina nakasama ninyo? Narinig ko na uuwi siya sa kanila. Saan ba siya nakatira? Uuwi? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Wala siyang uuwian doon. Wala ron ng pamilya niya. Uy, teka, sandali lang! Hindi na ako nagsayang ng oras. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay nila Evelina. 6:00 na rin ng gabi noon kaya kinakabahan ako. Pagdating ko sa bahay nila Evelina, nakita ko siyang pilit na nagpupumiglas kay Doc Gonzales. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kaagad akong lumapit. Pero nagulat ako sa ginawa ng doktor na yon. Matapos siyang makapagbago ng itsura, hinawi niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa gilid. Wisit ka! Bitiwan mo ako! Anong akala mo? May liligtas ka ng lalaking yan? Walang tapang ang isang yan. Tama lang na nakipaghiwalay ka dyan. Oy Gonzales, kung inaakala mo magtatagumpay ka sa ginagawa mo, nagkakamali ka. Yung mga biktima ng Yanggaw, ginagamot na sila ngayon. Ikaw na lamang mag-isa rito. Wala nang inaasahan mo mga kapwa mo aswang dahil makakabalik na sila sa dati. Muli akong lumusob sa kanya. Sa pagkakataong ito, binitiwanan niya si Evelina. Galit na galit siyang hinarap ko. Sinubukan ko siyang patamaan ng hawak kong itak, pero hindi ko nagawa dahil may kabilisan ng kilos niya. Nung oras na yon, hindi na nasunod ang mga napagplanuhan. Yun ay dahil sa pagnanais kong mailigtas si Evelina. Wala kang magagawa. Bata ka lang sa paningin ko. Wala akong pakialam kung aswang ka. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Evelina, tumakbo ka na at umalis ka na rito. Ako nang bahala sa animal na ito. Muli akong inatake ni Doc Gonzales. Pinagbababalibag niya ako. Ayaw niya pa akong tuluyan kahit na halata namang wala akong kalaban-laban. Parang gusto niya muna akong pahirapan. Nahihirapan na akong makabangon ng mga sandaling yon nang dumating na rin si Mang Tejano. Pero tinawanan niya lang ako. At meron ka pa talagang restback? Ano magagawa nitong si Tejano? Sa paggawa nga ng gamot palpak siya. Manahimik ka. Ikaw lang naman ang nagpapakalat ng sablay na ginagawa mong gamot. Pagbabayarin kita ngayon sa ginawa mong paninira sa pangalan ka. At paano mo ako tatalunin, Aber? Kayong tatlo, ihanda niyo sarili niyo. Pupuksayin natin ang halimaw na doktor na ito. Yun kung kaya niyo. Muling pumangit ang mukha ni Doc. Nagmamadali siyang lumapit sa amin. Lumundag pa siya at sinubukang kalmutin si Mang Tejano. Buti na lang ay nagawa nitong makailag. Nang makakuha naman si Biento ng pagkakataon, ipinalo nito sa aswang ang hawak-hawak na tubo. Tinamaan nito sa ulo. Nanggigil ito kay Biento pero si Martin naman ang dumali sa kanya. Sinaboy sa kanya ni Martin ang daladala nitong suka na ibinabad sa asin at bawang. Para siyang nalapnusan ng asido dahil sa sobrang hapdi nun. Hindi ko kakayanin ang puwersa ng mga tao kapag nagsama-sama sila. Hinagupit ni Mang Tejano ang itak ng matandang aswang. Tinamaan naman yon sa balikat kaya napadistansya ito. Nagkakamali ka ng kinalaban, aswang. Ang mga taong ginugulo mo ay ang mga taong may mga pamilya na pinoprotektahan. Lahat kami rito ay may pinaglalaban. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyong wala ka mapapala rito. Mamamatay ka na lang. Lusab! Sabay-sabay na naming siyang inatake. Umangil siya ng malakas. Nagpakita siya ng kakaibang bilis niya. Binalibag niya si Biento. Gigil na gigil niyang sinipa si Mang Tejano. Si Martin naman ay kinalmot niya at tinamaan sa hita. Habang ako naman, ilang beses niya akong sinuntok. Dumugo na ang kilay ko dahil sa mga suntok niya. Pwes, hindi nyo rin kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Hindi ako naglakbay ng malayo para lang talunin ng mga kagaya niyong mabababang uri ng nilalang. Sinakal ako ni Doc Gonzales. Maigpit ang pagkakahawak niya sa liig ko. Nanlalabo kagad ang mga paningin ko noon. Nang madikit na niya ako sa dingding ng bahay nila Evelina, akala ko mamamatay na ako. Mabuti na lang ay nilakasan ko ang loob ko. Tinusok ko ang mga mata niya gamit ang dalawa kong daliri.
At dahil doon ay hindi niya ako nabitiwan, sinisipa ko naman siya sa pamamagitan ng kanyang hita. Halos mamilipit siya sa ginawa ko. Muli ko na namang dinampot ang lalaki. Lakas loob akong umatake sa kanya. Ilang beses ko siyang tinaga. Hindi ko siya matamaan pero hindi ako sumuko. Pinagpatuloy ko ang aking ginagawa hanggang sa tamaan ko na siya sa bandang dibdib. Wisit ka talagang lalaki ka! Wisit! Tingnan mo mga tao, nandito na sila. Galit na galit sila sa ginawa mo. Mararamdaman mo ang galit nila ngayon. Nakita na lang namin sa labas ng bakuran na marami nang nagkukumpulan na tao. May mga hawak silang mga bato, bote at kung ano-ano pang matitigas na bagay. Mga kalugar, itong nagpapanggap na doktor ang aswang na nagtangka sa buhay ng mga mahal natin. Huwag natin palampasin to. Isa siyang salot. Kahit na ano pang sabihin mo, aray! Tinamaan siya ng isang lalaking nagbato ng bote. Hanggang sa naasundan na yon. Marami ng pinagbababato sa kanya na halos lahat ay tumama sa mukha niya, sa ulo at sa kung saan sampang parte ng katawan niya. Aray! Mga buwisit kayo! Makalipas pa ang ilang minuto, tumigil na rin ang batuhan. Hilong-hilo na si Doc Gonzales. Sinamantala ko naman na ang pagkakataon, muli akong umatake sa kanya. Buong puwersa akong bumuelo. At dahil wala na siyang kakayahang makailag pa, hindi na niya nagawang iwasan ang ginawa kong pagtarak ng itak sa kanyang dibdib. Agad na sumuka ng dugo si Doc Gonzales, pero mas lalo ko pang ibinaon ang itak sa kanya. Nakatingin pa siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Kalaunan ay nalagutan na rin siya ng hininga. Nagpalakpakan ng mga tao. Nung gabing yon, isang pagdiriwang ang naganap. Masaya ang lahat dahil napatay na namin ang tunay na kalaban ng aming baryo. Yung mga biktima naman ng Yanggaw ay nakabalik na rin matapos ang 3 araw. Normal na sila ulit. Magagaling ang mga albularyong nakagamot sa kanila. Samantala, si Mang Tejano naman ay muling naibalik din ang linis ng pangalan niya. Sa katunayan, mas marami na ang nagtiwala sa kanya. Makalipas lang ang 1 linggo, muling naging payapa ang aming baryo. Wala nang nagkakasakit. Kagagawan lang din kasi naman yon ng peking doktor na si Gonzales. Nestor? Oh, Evelina, akala ko magsisimba ka. Dumana muna ako rito. May gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Ha? Ano yon? Tungkol sa nangyari. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Alam kong mabuti ka namang lalaki pero palagi na lang kitang pinagdududahan. Nasa akin talaga ang problema eh. Kaya maintindihan ko kung kakaiwan mo na ako. Ha? Sino ba nagsabi na ayaw ko na sa'yo? Hinahayaan lang naman kitang lumamig bago kita kulitin eh. Hindi ka galit sa akin? Hindi. Wala pa rin namang nagbago sa pagtingin ko sa'yo, Evelina. Ganun pa rin. Evelina, magsimula tayo ulit. Pangako, hindi na ako gagawa ng mga bagay na magpapalala sa mga trauma mo. At pangako, pagkakatiwalaan na kita. Nagyakapan na lang kaming dalawa kabanong maghahalikan pa sana kami pero biglang dumating ang 2 kumag kong kaibigan. Pinagtawanan na lang nila kami kaya natawa na lang din kami sa kanila. Naging maayos na ang relasyon namin ni Evelina. Kailangan din lang pala ng tamang panahon para pagnilayan ang mga bagay-bagay. Makalipas ang ilang taon, naikasal na kami ni Evelina. Nagkaroon kami ng 2 anak at masayang nagsama. Wala nang namata ang aswang sa lugar namin. Si Doc Gonzales na ang huling aswang na nakalaban namin. At kung sakaling muling may manggulo sa baryo, hinding-hindi namin sila aatrasan kahit na sa kasalukuyang panahon. Hanggang dito na lamang po, kabanong. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po si Nestor at ito ang aking kwento. Wakas,